Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 471 hanggang Kabanata 500. Kabanata 471. Sa sumunod na 3 araw, hindi masyadong pinagpawisan ni Sam. Pumupunta lang siya sa kantina ng mga empleyado kasama si Arman para kumain. Nakikinig silang mabuti, sinusubukang sumagap ng kahit anong impormasyon. Napansin din ni Sam na mas tumalas ang kanyang pandinig simula nang lumabas ang lahi ng dugo ng Raiju. Hindi niya napansin agad, pero ngayon, ikinukumpara ito sa pandinig ni Arman sa sitwasyong ito, malinaw niyang nakikita ang pagkakaiba. Ang mga lahi ng dugo ng mga halimaw, mayroon silang maliit na mga benepisyo tulad nito, pero walang gaanong kahanga-hanga sa kanyang antas. Siguro paglampas niya sa lubos na kaharian, makakakita siya ng totoong mga pagbabago. Sa ngayon, wala siyang makitang impormasyon na makakatulong sa kanyang trabaho. Karamihan ay mga hinaing lang ng mga empleyado tungkol sa kanilang mga supervisor at paminsan-minsan ay tungkol sa mga mandirigma at kanilang mga pagtatanghal. Sa mga nakaraang araw, si Sam ang pinag-uusapan. Pero sa huling araw bago ang laban, nakasagap siya ng mga kawili-wiling pangalan at mas naintindihan ang kanyang posisyon. Mula sa lahat ng impormasyong nakalap niya, nalaman niyang nasa imperial na kapital siya ng isang imperyo. Mayroong 5 pangunahing noble na pamilya at maraming mas maliliit na noble sa lungsod. Ang 5 pangunahin ay lahat mga duke, na may malaking impluensya sa korte. Tungkol sa mga ministro at iba pang matataas na opisyal, sila ay alinman sa mga karaniwang tao na umakyat sa ranggo o nagmula sa maliliit na pamilya. Yun ang kabuuan. Narinig din niya na maraming tao ang manunood ng laban bukas ang mga anak ng mga noble na pamilya, pati na rin ang bunsong prinsipe ng imperyo. Nalaman din niya na ang boss ng arena, na nagngangalang Rana, ay isa ring tagapagmana mula sa isa sa 5 pamilya ng duke. Hindi niya alam kung ang imperyo ay mayroon lamang 5 duke, pero 5 sa kanila ay nakatira sa kapital, at ang kanilang mga anak ay pupunta dito para makita siyang lumaban. Hindi ito isang malaking tagumpay, pero simula na ito. Magagamit ito ni Sam. Gustong mag-imbite ng arena ng mga totoong malalakas, pero naging problema ito dahil ang isang mandirigmang iron level na humahamon sa ibang iron level ay hindi ganoon kalaking deal para sa kanila, at hindi ganoon kalakas ang impluensya ni Rana para direktang imbitahan sila. Pero, kapag napahanga ni Sam ang mga tagapagmanang ito, at iparating nila ang tungkol sa kanya sa kanilang mga ama, siguradong magiging interesado sila. At kung magplano si Sam ng isa pang nakakabaliw na bagay, magkakaroon siya ng mas matatag na pundasyon. Ang susunod na kainan ay mas magiging kapaki-pakinabang dahil sa sandaling dumating at pumasok ang mga tagapagmana, ang mga usapan tungkol sa kanila ay walang tigil. Kinabukasan, pumunta si Sam sa arena ng maaga. Si Arman ay napromote na sa bronze level at nagpapahinga siya ng isang araw. Ang dami ng tao ay ang pinakamalaki na nakita nila, at ang seksyon ng VIP ay puno sa unang pagkakataon sa mahabang panahon ng mga totoong mayayaman. Ang presyo ng tiket ay umakyat din, at malaki ang kinita nila. Lalaban na ni Sam ang 20 miyembro ngayon. Kaya hindi lang sila nanangil para sa 20 laban, sinisingil pa nila ng doble ang normal na halaga. Pagpasok ni Sam sa entablado, nakita niya ang maraming mukha. Sa mga harapan, kung saan nakaupo ang mga VIP, nakita niya ang 2 pamilyar na mukha. Isa ay ang batang master na nakita niya sa tarangkahan ng lungsod, at ang isa naman ay ang matandang naga na humuli kay Sam. Bukod pa roon, nakita rin niya ang ibang mga tagapagmana ng naga sa seksyon ng VIP kasama ang kanilang mga bodyguard. 6 na kabataang lalaki, kasama ang kanyang kakilala sa tarangkahan, at 3 kabataang babae. Lahat sila ay may mga katulad na kaliskis, at magkatulad ang lila na kulay ng mga kaliskis, pero magkakaiba ang kulay ng mga kaliskis nila. Ang batang master na nakita niya sa tarangkahan ng lungsod ay may gintong kulay. Ang iba pang mga tagapagmana ay kulay asul, kahel, pula, puti, pilak, rosas, berde. Ang huli, na pinakamaningning sa lahat, ay may 2 kulay ng pula at ginto. Hindi niya kilala ang pulang ginto na yon. Pero base sa itsura, dami ng bodyguard, at kamahalan ng kanyang damit, malamang na siya ang pinakabatang prinsipe ng imperyo. Tiningnan lang sila ni Sam ng ilang segundo bago dumating ang isang tao galing sa likuran ng entablado, at nagulat si Sam. Ito ay ang naga sa tarangkahan. Tila siya ang tunay na pinuno ng arena. Pumunta siya sa entablado, binati muna ang prinsipe, at pagkatapos ay ang lahat ng mga tagapagmana, huminto sa batang master sa tarangkahan ng lungsod. Pagbati ko yan. Magalang ang kanyang boses, pero hindi mainit, at may magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Hindi ito binaliwala ni Nian at sumagot sa malamig din na tono.
Pagbati bunso Rana. Hindi ko inaasahan na sa maikling panahon na napamunuan mo ang arena ay makakapag-organisa ka ng ganitong kalaking kaganapan. Maswerte lang ako na nagdala ang tagapag-alaga ng isang napakahalaga at kawili-wiling mandirigma sa arena. Siyempre, hindi natin pwedeng sayangin ang kanyang talento. Ang lalaking yun ay baliw sa labanan, at masyadong madali ang lahat ng kanyang laban. Kaya kailangan ng ganitong kalaking kaganapan para maipakita ang buo niyang potensyal. Pagkatapos ay pumunta siya sa huling upuan ng VIP at umupo roon, habang nakatayo sa tabi niya ang mga supervisor. Sa isang senadorias ng kamay, inanunsyo ng referee ang unang laban. Tiningnan ni Sam si Rana, at tumugon din si Rana. Tila may ibig sabihin sa likod nito, at naintindihan ni Sam. Babala ito kay Sam, na huwag siyang guluhin. Hindi na masyadong pinag-isipan ni Sam, ngumiti lang siya at tiningnan ang unang kalaban, ang iron level na nasa ranggo 20. Gumagamit siya ng kamao, at mukhang galit na galit. Sino ba naman ang gustong lumaban sa isang laban na gagawing tagumpay ang isang tao? May suot siyang knuckle duster na may nakakatakot na mga pako na bakal. Nang sumenyas ang referee, hindi siya nag-atubili at sumugod kay Sam. Kalmado si Sam. Nang magsimula ang lalaki sa direktang suntok, hindi siya hamarang o sumalungat. Sa halip, inilagan niya ito na may mayabang na ngiti. Humakbang siya paatras, itinaas ang kanyang mga kamay, at kumilos na parang boksingero. Mas ikinagalit ito ng kanyang kalaban. Sumayaw si Sam sa paligid ng ring sa loob ng 2 minuto, sumuntok lang siya paminsan-minsan, at ginagamit lang niya ang 10% ng kanyang lakas. Hindi siya sumusuntok ng buong puwersa, at hindi rin siya ginagamit ang buong lakas ng kanyang katawan, lalo na ang enerhiyang espiritual. Nainas ang kalaban. Kahit ano ang gawin niya, hindi niya malampasan ang jab. Parang ahas, na hindi palya sa kanyang kagat. Naunawaan din niya na ginagamit lang ni Sam ang kanyang kanang kamay para harangin, at hindi rin full power ang kaliwang kamay na sumusuntok sa kanyang mukha. Napahiya siya, at nawawalan siya ng pag-asa. Pareho sila ng antas, pero angat si Sam sa kanyang kakayahan. Bigla, wala na siyang pakialam at inilabas ang kanyang trump card. Nagsimula siyang maghagis ng hooks mula kaliwat kanan habang sumusugod. Umatras si Sam, umiiwas. Ang knuckle dusters ng kanyang kalaban ay kumikinang na parang gawa sa mga brilyante at wawasakin ang anumang makaharang. Hindi na kayang umiwas ni Sam. Napakabilis ng mga suntok, pero kung makakayanan niya ito, nasa kanya ang panalo. Habang umaatres, napagtanto niyang nasa harang na siya. Hindi na siya makaiwas. Kailangan niyang tiisin ang mga suntok o tapusin ang laban. At tila mas lumalakas ang mga suntok ng kalaban, at kayang tumagal ng 1 pang minuto. Napansin din niyang nabibitak ang entablado sa ilalim ng mga paa ng kalaban, na nagpapanatili sa kanyang posisyon. Napagdesisyonan ni Sam na tapusin na niya ito. Sa wakas ay nagpakita ng sirkulasyon ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao. Pero kaunti lang, at ginagamit niya ito para palakasin ang kanyang mga muscle fibers. Nagdesisyon pa rin siyang gamitin ang kanyang pisikal na lakas. Sumugod si Sam at ginamit ang kanyang kaliwang kamay para harangin ang left hook, habang sinusuntok ang kamay na paparating sa kanya. Pagkatapos ginamit niya ang siko ng parehong kaliwang kamay para pigilan ang right hook. Nasira ang ritmo, at bigla, sumuntok si Sam sa unang pagkakataon sa laban. Tumama ang kanyang kanan sa katawan na nasa formang uppercut. Tumama ang suntok, pero hindi lumipad ang kalaban. Humina ang hangin sa paligid sandali, at mas lumalim ang mga bitek sa ilalim ng mga paan ng kalaban. Samuka siya ng dugo kay Sam. Tumayo lang siya na parang estatwa, at samuka siya ng dugo sa loob ng 3 segundo. Hindi naghintay si Sam nang makita niya ang dugo at naglakad sa gitna ng entablado habang tinitingnan ang kanyang itim na vest na basa sa dugo ng kanyang kalaban na may pagkainis. Nalaman ng madla na tapos na ang laban at nagsigawan ang stadium. Kabanata 472. Pagkatapos ng unang laban, nagsimula ng maghiyawan ang mga tao, pero hindi kasing sigla noong mga nakaraang araw. Hindi dahil maikli ang laban, kundi dahil hindi ugali ng mga taong pumunta rito ngayon ang maghiyawan ng ganito. Masyado silang maingat at mataas ang uri para sumigaw. Pero may isa na hindi ganito. Ito ang lalaking may lilang kaliskis at kulay kahel. Umiinom siya ng alak mula sa isang mesa, at mayroon lang siyang isang bodyguard. Siya lang din ang walang mga alipin, lalo na ang mga babaeng alipin na nakapalibot sa ibang mga VIP. Ang iba sa kanila ay may mga alipin, at kahit ang 3 kabataang babae ay may mga babaeng aliping nakasuot ng mga maikling damit na halos hindi tinatakpan ang kanilang mga dibdib at ari. Sumipol at pumalakpak ang noble na may kulay kahel na parang normal na manunood nang makita niya ang pagtatapos ni Sam. Busy si Sam sa paglilinis ng dugo gamit ang tela. Kung bakit hindi niya ginamit ang elemento ng tubig para masorpresa sila.
Kung kailangan niyang gamitin ang elemento ng tubig, mas mainam na gamitin ito sa laban para magulat ang lahat. Dumating ang mga tagapagsilbi at dinala ang nakatayong taong walang malay, at may nagsimulang magkumpuni ng entablado. Sa loob ng 1 minuto, bumalik sa orihinal na anyo ang entablado, at dumating ang susunod na kalaban. Isa siyang gumagamit ng baston. Matagal na rin simula nang nakalaban si Sam ng isa, at medyo nasasabik siya nang kunin niya ang kanyang sariling baston. Sumimangot ang kalaban, galit na siya dahil nilalaktawan sila ni Sam para umangat, pero ngayon ay kinuha pa niya ang parehong sandata sa kanya, maliwanag na pagpapasikat ito at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Sumugod siya at iwinasiwas ang kanyang baston sa ulo ni Sam. Muling dumpense si Sam. Ngayon, hindi lang niya gustong magpasikat ng mayabang, kailangan din niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Gusto niyang maging sikat sa mga noble. Para roon, kailangang ipakita niya ang kanyang kakayahan sa laban. Pagkatapos ng 3 minuto ng pagdepensa, nawala ang pasensya ng kanyang kalaban at muli siyang sumugod gamit ang kanyang trump card. Yun ang katapusan ng laban. Tumama ang unang atake ni Sam, at itinurok niya ang dulo ng kanyang baston sa dibdib ng kalaban. Hindi lumipad ang kalaban, ni hindi siya sumabog sa mga piraso. Pero tumigil ang kalaban. Nasira ang daloy ng kanyang enerhiya at pumutok ang kanyang mga tadyang kasama ang pagyanig ng panloob ng mga organo. Nagsimula siyang samuka ng dugo at tumayo na parang estatwa. Isang atake tapos na. Dumating ang pangatlong kalaban, at isang mamamana siya. Tumayo siya sa gilid ng entablado na nakasandal sa harang at tinutukan si Sam. Ang dulo ng kanyang palaso ay may apoy at ng pakawalan, lumikha ito ng isang ataking saklaw na sumunog sa isang tiyak na lugar sa landing point ng palaso. Hawak pa rin ni Sam ang kanyang baston habang sinusubukang bawasan ang distansya at umatake sa malapitan. Pero walang paraan para makalampas siya rito. Kung nagawa lang niya ang isang pana na kayang hawakan ang kanyang lakas. Kung ginamit niya ang Golden Crescent, masisira ito, at kahit hindi ito masira, walang sapat na puwersa ang palaso para makayanan ang kalaban. Habang iniisip niya ito, nagdesisyon siyang gumamit ng ibang paraan para makayanan ito. Nagsimula siyang magpalibot ng enerhiyang espiritual sa baston at nagsimulang paikutin ito sa kanyang mga daliri. Pinaikot niya ang baston sa harapan niya na parang propeller at naglakad na parang walang nangyayari. Natulala ang mga manunood at ang kanyang kalaban. Hindi madaling harangin ang isang palaso mula sa isang eksperto gamit ang pamamaraang ito. Kung mayroon silang sapat na kasanayan sa baston, baka magawa nila ito, pero para lang ito sa mga normal na palaso na tumatagos, hindi para sa mga palasong sumasabog na may apoy. Pero nakikita ng ilan sa mga bantay sa likod ng mga VIP, na ilang mga lumang eksperto, ang isang bagay na hindi nakikita ng kanilang mga batang amo at ng iba pang manunood, at yun ang mga alo ng espiritual na enerhiya na nakapalibot sa baston. Binaril ng kalaban ang palaso diretso sa baston na parang hinahamon ang larangan ni Sam, pero nang makarating ito ng ilang sentimetro sa baston, nawala ang apoy sa paligid ng palaso o mas parang kumalat sa kapaligiran na may pulang silaw, at pinalipad ng baston ang palaso. Pinapawalang bisa ni Sam ang elementong apoy sa pamamagitan ng pagpapakalat ng condensed form nito sa palaso gamit ang enerhiyang espiritual. Sa kanyang antas ng manipulasyon, madaling gawin ito kapag nakikitungo siya sa mga parehong antas na atake, at nangyayari na ang mga palaso ay hindi ganap na atake ng kalaban. Lalo pang sumugod si Sam hanggang sa ilang talampakan na lang siya mula sa kalaban. Ginawa ng kalaban ang kanyang trump card at kumilos na. Pero sa pagkakataong ito, hindi na naghintay si Sam na tumama ito, kumilos siya at sumugod gamit ang baston habang bahagyang iniiwasan ang palaso, na damapo sa kanyang likuran. Nang sumabog ang apoy, hindi na kailangang buhayin ang balahibo ni Sam para bawasan ang mga epekto, ginamit lang niya ang puwersa para tumama ng diretso sa ulo ng kalaban. Sa pagkakataong ito, hindi man lang damyugo ang kalaban, bumagsak lang siya na parang basahan. Medyo nadismaya si Sam, gusto niya siyang itanim sa lupa tulad ng unang dalawa. Gusto niya siyang patayuin sa lugar. Wala na ang pangatlong kalaban at hindi man lang pinagpawisan si Sam. Nagpatuloy ang mga kalaban at karamihan sa kanila ay mga mage na lumaban mula sa malayo. Pero tinapos pa rin silang lahat ni Sam. Parang isda siya sa tubig habang gumagalaw sa buong entablado na parang pag-aari niya ito at nililipol ang lahat sa isang atake. Hanggang sa ika-10 laban, walang nakakita sa kanyang humahanggos. Ang ika-10 mandirigma lang ang nagpagamit sa kanya ng higit sa isang galaw, at hindi nawala ng malay ang lalaking yun sa unang 2 galaw, pero bumagsak pa rin siya sa ika-3 galaw. Pagkatapos lang ng ika-10 laban, nakakita sila ng kaunting hirap. At ang kahirapang yun ay ang pagharang ng 3 hanggang 4 na atake ni Sam. Walang totoong labanan dito.
Nakita ng mga manunood ang isang panig na gulpy mula simula hanggang sa dulo habang dinadaanan ni Sam ang mga kalaban na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Hindi nagtagal, oras na para sa laban ng unang ranggo, at mga 3 oras pa lang ang lumipas. Dahil pinadali ni Sam ang lahat. Nag-uusap ang mga noble at tagapagbantay habang tinitingnan si Sam. Ang ginawa ni Sam ngayon ay kahanga-hanga, at hindi pa siya pagod. Siguro kaya itong gawin ng nasa ranggo 1, pero mas mababa ng isang antas si Sam sa mga tuntunin ng paglilinang at ginawa niya ito ng madali. Hindi pa nga niya ipinapakita ang kanyang buong lakas. Mas nakakabagot ang laban sa unang ranggo kaysa sa inaasahan nila, dahil alam na ng unang ranggo na matatalo siya, kaya't humiling siya. Suntukin mo ako gamit ang iyong elemental na atake, at atras ako. Gawin mo man lang ito para tapakan kaming lahat. Gusto kong makita ang tunay mong lakas. Nang sabihin niya ito, interesado rin ang lahat ng manunood, at kahit ang mga noble ay inaabangan ito. Tiningnan ni Sam ang mga tao at sumigaw. Okay lang ba sa inyo yon? Nang tanungin ito ni Sam, lahat sila ay sumigaw ng pagsang-ayon. Sinabi rin ng mga noble ang parehong bagay, kaya hindi niya ito tinanggihan. Mamamatay ka kung tatanggapin mo ang buong atake. Hindi natin malalaman hanggang subukan natin. Hindi na nagpumilit si Sam at nagsimulang dumaloy ang enerhiya ng kidlat sa bastong bakal. Wala siyang dahilan para tanggihan ang lalaki at lumipad siya sa himpapawid ng may pilak na mga imahe at iwinasiwas ang kanyang baston. Ginawa ng kalaban ang lahat ng uri ng depensa at naghanda upang harangan ang atake sa buong lakas niya. Tumalon si Sam sa mataas, at tumindi ang kidlat habang bumababa siya. Bigla, naramdaman ng kalaban na nagkamali siya nang maramdaman niya ang presyon mula rito. Ayaw niyang tanggapin ang ataking yun. Masyadong malakas ito para sa kanya. Pero nagngalit siya ng mga ngipin, dahil bumigay ang kanyang mga binti at hindi siya makagalaw. Nang tumama ang pilak na kidlat, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Boom! Tumama ang kidlat, at nagkaroon ng malaking ilaw na bumulag sa lahat. Pero nang makakita ang lahat, hindi nila nakita na patay ang kalaban, nalito sila. Dahil pinatama ni Sam ang atake sa tabi ng kalaban. Kontrolado niya ang epekto ng enerhiya kaya walang natanggap na anumang pinsala ang kalaban. Pero nagpawis ang kalaban at nanginginig. Hindi niya nakayanan, at bumigay ang kanyang mga binti habang bumabagsak siya sa kanyang mga tuhod. Tinalo ni Sam ang kanyang kalaban nang hindi man lang nakatama ng isang suntok. Kabanata 473. Pagkatapos ng laban, nagsigawan muli ang mga tao. Kailangan pang alalayan ang kalaban, na hindi man lang nagkaroon ng kahit isang atake. Hindi niya kayang tiisin ang presyon, lalo na ang suntok. Pagkaalis nila, naglakad si Sam sa gitna ng entablado at yumuko bago magsalita kay Rana. Boss, sa lahat ng paggalang, sa tingin ko dapat mong dagdagan ang standard ng mga mandirigma. Hindi man lang ito hamon, at hindi ko man lang nagamit ang 10% ng lakas ko. Sana maresolba mo ito at maghagis ka sa akin ng mas mahihirap na gawain. Si Rana, na nakangiti dahil sa panig ng panalo at kita, ay nagulat at natarante na tinawag siya ng ganito, pero hindi niya ito ipinakita. Tiningnan niya si Fayday, para bigyan siya ng solusyon. Medyo natarante rin si Fayday, pero naalala niya ang usapan nila ni Sam bago magsimula ang laban at may ibinulong kay Rana, na ngumiti at mukhang nasa sabik habang tumatayo at nagsasalita ng malakas. Sinabi ng ating iron level na mandirigmang si Sam na kailangan niya ng mas malaking hamon, at ganun din ang ating mga manunood. Kaya naman nagdesisyon ako, at bukas ay may isa pang kapana-panabik na panoorin. Isang laban na 1 versus 5. Si Sam laban sa 5 mandirigmang bronze level ng sabay. Ngayon, pinatunayan ni Sam na kaya niyang labanan ang 20 kalaban, at mas marami pa kung isa-isa silang susugod sa kanya. Pero tingnan natin kung paano siya makikipaglaban sa mga mas mahusay na kalaban at kung paano niya haharapin ang katotohanang madami sila. Sana makapunta kayong lahat bukas para makita ang laban. Sino ang nakakaalam, baka may sorpresa na naghihintay sa atin kung talagang manalo si Sam. Nang sabihin niya ito, nagsigawan ang mga tao. Tumayo ang mga VIP at tiningnan si Sam ng may interes. Napansin nila ang nasa sabik na mukha ni Sam nang inanunsyo ni Rana at lahat sila ay nakarating sa isang conclusion. Parang baliw na baliw sa laban ang lalaking ito. Magiging masaya si Sam kung malalaman niyang yun ang iniisip nila. Yun ang kanyang layunin at halos nakamit niya na ito. Tiningnan niya ang mga noble at nakita niyang tinitingnan siya ng 3 babaeng naga ng kakaiba. Nararamdaman niya ang kanilang emosyon, at tila may halong pagnanasa. Narinig niya na hindi ganoon kalaki ang big deal ang sex sa lahi ng naga. Sa katunayan, gustong-gusto nilang makipagtalik sa mga tao kaya karamihan sa kanilang mga hukbo ay gawa sa mga taong may mahinang dugong naga, at ang ilang mataas na posisyon ay okupado ng mga half-naga.
Ang pananaw na ito ng sex ay kumalat sa mga kababaihan ng Naga at sa buong lahi. Maliban sa panloloko pagkatapos ng kasal, lahat ng ginagawa nila bago ang kasal ay ganap na patas sa kanilang kalikasan dahil ang pagnanasa ng Naga ay halos nangunguna sa lahat ng lahi. Lalo na ang kanilang pagnanasa sa mga tao. Nanindig ang kanyang balahibo sa mga tingin ng tatlong babaeng Naga sa mga VIP at umasa siyang hindi niya kakailang ganing guluhin sila. Bukod pa roon, ang VIP na pinaka-relax sa lahat, na patuloy na umiinom at sumisigaw sa mga laban, ay tiningnan din siya ng may interes at naghagis ng isang sisidlan ng alak patungo sa attendant na kumukuha ng mga bonus ng mga nanalo. Tumakbo ang attendant kay Sam at ibinigay sa kanya ang sisidlan ng alak. Tinanggal ni Sam ang tapon at inamoy ang aroma ng malakas na alak at tiningnan ang kulay kahel na batang lalaki na kaliskis ng lila. Tinaas niya ang kanyang sisidlan sa kanya bilang isang toast, at tumugon din ang lalaki at sabay silang uminom ng alak. Pagkatapos ay tinanong ni Sam ang attendant. Pwede ko bang malaman ang pangalan ng batang master? Siya siyang Master Yoda. Siya ang anak ng isa sa mga duke at sikat bilang isang lasenggo. Nang marinig ito ni Sam, mayroon siyang partikular na ideya sa kanyang isip at kinuha ang isang sisidlan na kawayan mula sa kanyang storage. Ito ang ring kung saan nakalagay ang pagkain mula kay Maki at mayroon din itong alak. Sinabi lang niyang punuin ito ng lahat ng pagkain at napuno rin nila ito ng alak. Ibinigay niya ang alak sa attendant at sinabihang ibalik kay Yoda. Tumango ang attendant at bumalik na may sisidlan na kawayan. Naging interesado si Yoda nang makita niya ang sisidlan at tiningnan niya si Sam na nakangiti. Binuksan niya ang takip at inamoy. Hindi kasing lakas ng aroma ang alak na ito tulad ng pinadala niya. Pero may kakaiba at malumanay itong aroma na nag-aakit sa kanyang inumin ito agad. Sumimsim siya at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Muli siyang nag-toast kay Sam bago umalis sa lugar habang tinatamasa ang alak mula sa sisidlan na kawayan. Pagkaalis nila, bumalik si Sam sa likod ng entablado at naghintay na dumating si Faiday. Nagliliwanag ang mukha ni Faiday habang tinitingnan niya ang mga espasyal na singsing habang papunta sa pribadong silid. Inabot niya ang isa sa mga espasyal na singsing kay Sam at sinabi, "Hindi lang bonus ng arena at ng mga manunood, may dagdag na bonus din para sa iyo. Personal na inapprove ng boss ang espesyal na bonus na ito para sa iyo. Ang kita ngayon ay lumampas sa lahat. Higit pa ito sa pinagsama-samang kita ng nakaraang linggo." Tuwang-tuwa siya. Malaki ang kinita niya bilang supervisor ni Sam, at nagngangalit ang mga ngipin ng ibang mga supervisor. Kahit na kumita rin sila dahil ang mga taong napatumba ni Sam ay mga mandirigma sa ilalim ng ibang mga promoter at kumita sila ng malaki, kumpara kay Faiday, barya lang yun. Nagdaramdam silang tinitingnan si Faiday at Sam mula sa labas ng kwarto. Hindi nila inaasahan na makakakuha ng ganoong kalaking jackpot ang isa sa kanila. Talagang parang isang palayok ng ginto si Sam. Sinimulan ni Sam ang pagbukod-bukod ng ilan sa mga reward at pinaghiwalay ang mga ito sa isa pang espesyal na singsing at inabot ito sa attendant at sinabi, "Ipamahagi niyo sa inyong mga sarili." Natigilan ng attendant sandali at hindi agad nakariyak, pero nang muling sumenya si Sam, natauhan siya at kinuha ang singsing. Sumilip siya sa nilalaman nito at labis siyang natuwa. Nagpasalamat siya ng labis at tumakbo palabas ng kwarto nang hindi man lang inaalala ang iisipin ni Faiday o ng ibang mga supervisor. Natigilan din si Faiday. Nakita niya ang daming pinaghiwalay at ipinamigay ni Sam. Malaki-laki rin. Halos 40% ito ng bonus ng nanalo. Malaking halaga ito. Mayroong humigit kumulang 100 attendant sa pakpak na ito ng tirahan ng mga mandirigma, at para sa kanila, higit pa ito sa 3 buwang sweldo para sa bawat isa sa kanila. Bakit ka nagbigay ng ganon kadami? Anong silbi ng lahat ng pera? Mayroon akong sapat para sa aking paglago. Sigurado akong makakakuha pa ako bago pa man yun. Kaya, anong silbi ng paghawak ng ganoon karami? Kung ito ay ilang pagkain, alak, o iba pang mga kagamitan, baka interesado pa ako. Mga bato lang ito na hindi ko pwedeng makuha ng madali. Sa totoo lang, may paraan ba para tumaya ang mga mandirigma? Tumaya? Oo, may seksyon para sa pagtaya, tama ba? May paraan ba para tumaya ako sa aking sarili? Mayroon, pero hindi ito direktang pinamumunuan ng boss. Karamihan ay pinapatakbo ito ng pamilya ng boss. Nakakakuha lang kami ng ilang komisyon. Bakit? May politika sa pamilya. Kahit na ang subordinate na nagpapatakbo ng pagtaya ay subordinate ng boss sa pangalan, nagtatrabaho siya sa ilalim ng nakakatandang kapatid ng boss. Nag-isip si Sam sandali at naintindihan niya. Kahit na mapunta kay Rana ang kita, hindi ito hihigit sa ilang barya. Walang paraan na mapupunta kay Rana ang buong halaga. Gusto niyang samantalahin ang sitwasyong ito. Paano nila pinagkakagulo ang pagpapatakbo ng pera? Dapat nilang ipadala ang data tungkol sa bilang ng mga taya sa kanila, tama ba?
Magpapadala lang sila ng ilang maling data at babayaran ang arena ayon doon. Kung ganun, mayroon akong plano na makikinabang sa ating lahat. Kung gusto malaman ni boss, mangyaring sabihin sa kanya na bigyan niya ako ng pahintulot na bisitahin siya. Kakausapin ko siya. Ang usapan ni Fayday at Sam ay parang natural na para bang magkapantay sila, dahil sa kinita niyang malaki, nakikipag-usap sa kanya si Fayday ng ganito nang hindi man lang nalalaman. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Fayday at dinala si Sam sa isa pang silid sa loob ng gusali kung saan nakaupo si Rana. Inalok si Sam ng upuan, at pareho nilang sinimulan ang pag-uusapan kung ano ang dapat nilang gawin bukas tungkol sa usapin ng pagtaya. Nang marinig ito ni Rana, nagkaroon siya ng kawili-wiling ekspresyon. Simple lang ang ideya, pero hindi nila ito naisip. Pero ngayon, gagawin nila ito. Kabanata 474. Nag-usap sina Sam at Rana ng higit sa 1 oras, at ipinaliwanag niya ang kanyang plano ng detalyado. Sa katunayan, simple lang ito, pero maraming pera ang kasangkot at nag-alala si Rana. Umiling si Sam at inilagay ang 2 espesyal na singsing sa mesa at sinabi. Ito ang buo kong yaman. Handa akong itaya ang lahat ng ito. Ang kailangan mo lang gawin ay siguraduhing palagi mong dala ang datos ng pagtaya na ibinigay nila sa iyo. Sa sandaling subukan nilang tanggihan ang anumang bagay at magtanong ang mga customer, ang kailangan mo lang gawin ay lumabas at ipakita ang datos na naglalaglag sa kanila. Kung gusto pa rin nilang panatilihin ang kanilang reputasyon, siguradong babayaran nila kahit bago pa sila lumapit at magtanong sa iyo. Sa huli, kapag lumabas na ang balita, walang pagkakataon na mapanatili nila ito, at babalik din ang pera. Magagamit ni Rana ang pagkakataong ito para alisin ang ilan sa impluwensya ng kanyang nakatatandang kapatid sa arena. Hindi bababasa, mawawala ng tuluyan ang pakpak ng pagtaya at makokontrol ni Rana ang mga ito. Sa wakas ay sumang-ayon si Rana at kumuha rin siya ng isa pang espesyal na singsing at idinagdag ang kanyang bahagi. Kinabukasan, maagang nagbukas ang pakpak ng pagtaya. Hindi si Sam ang paborito sa pagtaya dahil binigyan nila siya ng 1 hanggang 5 logro. Hindi maraming tao ang tumataya sa kanya, dahil alam nilang magkaiba ang mga mandirigmang Iron Level at Bronze Level, at kahit na isa-isang tinanggal ni Sam ang lahat ng mga mandirigma, hindi nila inisip na pareho ang resulta sa 5 tao. Dahil kung nagtulungan ang 5 miyembro ng perpekto, ang lakas ay hindi ang kabuuan ng kanilang mga individual na lakas, kundi ang produkto nito. Hindi maraming tao ang gustong tumaya kay Sam, maliban sa ilang maliliit na halaga na gustong sumubok ng swerte at yumaman. Medyo malungkot ang ahente ng pagtaya. Naramdaman niyang sumobra siya sa logro, at kaya hindi sila tumataya rito. Habang nag-iisip siya ng ganito, may dumating at nagtaya ng napakalaking halaga kay Sam. 100 milyong bato ng espiritu kay Sam. Ang dumating ay isang regular na naga na nagsabi nito, at natulala ang ahente ng pagtaya. Agad niyang tiningnan ang mga bato ng espiritu at medyo nag-aalangan tungkol dito. Sa huli, medyo malaki ang halaga. Babayaran nila ang 500 milyon kung talagang manalo si Sam. Pero makati ang kanyang kamay na gawin ito. Sa sandaling ito, may dumating na isa pang may kasamang gwardya. Nang makita siya ng mga tao, lahat sila ay lumayo. Ang taong yun ay walang iba kundi si Yoda. Naglagay siya ng isa pang espesyal na singsing sa tabi ni Sam at sinabi. 100,000 kay Sam. Hindi man lang siya nag-abala na tingnan ang ahente ng pagtaya kung tatanggapin niya ito o hindi, dahil wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang tanggapin ito. Hindi maraming tao sa buong lungsod na maaaring tanggihan si Yoda. Lalo na kapag may nagpapatakbo ng isang bagay. Malaking bagay na nagbabayad si Yoda at gumagawa ng negosyo tulad ng isang normal na tao sa halip na agawin ito sa kanila. Kung tinanggihan ito ng ahente ng pagtaya ngayon, pagkatapos ilathala ang logro, pagtatawanan siya ng lahat. Pinilit din siya nitong tanggapin ang taya ng taong nasa tabi niya. Nakatingin ng mga tao, hindi niya ito pwedeng tanggihan. Pagkatapos nito, isinara niya ang seksyon ng pagtaya at ipinadala sila sa isa pang mesa kung saan nangongolekta ng mga taya ang isa pang ahente. Agad siyang tumakbo sa kanyang manager. Ang kanyang manager ang direktang subordinate ni Nian. Siya ang nagbubulsa ng lahat ng kita ng pagtaya na nag-iiwan ng maliit na halaga para kay Rana. Kung hindi lang dahil hindi makakuha ng konkretong ebidensya si Rana at nandito ang manager na ito matagal na bago dumating si Rana, sinipa sana niya ang kanyang puwet. Nang ipinaliwanag ng ahente ng pagtaya ang sitwasyon sa manager, nag-isip ng malalim ang huli at sa wakas ay sinabi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Pwede itong maging jackpot. Ang 5 bronze level na mandirigma ay random na pinili, at mayroon akong ilang mga tao sa loob ng arena na makakatulong dito. Magpapadala kami ng mga gumagamit ng elemento ng lupa para kalabanan siya. Malaking perwisyo sa elemento niyang kidlat yon. Malaki ang kikitain natin sa pagkakataong ito.
Ipadala mo lang ang data tulad ng dati. Wala tayong dapat ikabahala. Dahil doon, medyo lumuwag ang kalooban ng ahente, pero may boses pa ring sumisigaw sa sulok ng kanyang ulo na may mali sa sitwasyong ito. Kung matatalo sila, kailangan nilang magbayad ng 1 bilyon. Pero hindi na siya masyadong nag-isip at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ginawa niya ang dati sheet na may maling impormasyon at ipinadala kay Rana. Nang makita ito ni Rana, hindi niya napigil ang magulat. Dahil ang dalawang taya na tig-100 milyon ay nakarehistro bilang tig-1 milyon. Hindi niya napigil ang manginig sa galit nang makita niya ang mga numero. Kinalma niya ang kanyang sarili at lumabas sa arena. Malapit nang magsimula ang laban. Sa arena, puno ang mga upuan. Muling bumalik ang mga batang master, at may dala silang ibang mga tao. Tila ang mga senior nila ito. Gayunpaman, hindi kailangang maghintay ng matagal si Sam para malaman. Hindi nagtagal, lumabas ang 5 kalaban na nakasimangot. Tiningnan nila si Sam na may walang katapusang sama ng loob. Pero hindi man lang nag-abalang alagaan ni Sam. Tiningnan niya sila at nagtanong. Handa na ba kayo? Mas kinagalit lang nito ang kanyang tanong, at lahat sila ay nagsimulang magpalibot ng kanilang espiritual na enerhiya. Dalawa sa kanila ay mga mandirigmang mage, at nagawa nilang bahagyang pagsanibin ang kanilang balat sa enerhiya ng elemento ng lupa. Tungkol sa natitirang 3, sila ay mga earth elemental mage. Dalawa sa kanila ay kinokontrol ang lupa sa paligid ng entablado, at ang huling isa ang gumawa ng pinakanakakagulat na nakita ni Sam ngayon. Yun ang biglang paglaho ng huling kalaban na may alikabok na kumakalat sa lahat ng dako. Tila nakapasok na siya sa entablado. Sumimangot si Sam, at habang iniisip niya kung ano ang nangyayari, naramdaman niyang hindi matatag ang entablado sa ilalim niya, at bago pa niya malaman, naramdaman niyang nakakulong ang kanyang mga binti sa loob ng entablado. Hinulma ng entablado ang sarili nito hanggang sa lumikha ito ng isang batong pang-ipit para itali ang kanyang mga paa sa entablado. Habang iniisip niyang sirain ito, kumilos ang iba pang mga kalaban. Ang mga batong nagmula sa labas ng entablado ay patungo na para tamaan ang mukha ni Sam. Nakakatakot din ang mga matutulis na gilid ng mga bato. Mahaharangan niya lang muna, pero nakita rin niya ang dalawang mandirigmang mage na sumugod sa kanya ng buong lakas para makapinsala. Kinuha ni Sam ang baston at naghanda para kumilos. Habang papalapit ang mga malalaking bato, wala siyang pakialam sa posibleng pinsala. Itinuon lang ni Sam ang kanyang buong lakas sa kanyang core at iwinasiwas ang baston sa mga bato. Hindi maganda ang kanyang posture at masyadong maraming stress sa kanyang mga binti, pero parang wala siyang pakialam. Wala ring pakialam ang mga kalaban. Ang mga bato ay karamihan ay panggulo lang para sa dalawang mandirigmang mage. Madaling wasakin ni Sam ang mga bato, yun ang iniisip nila, pero nagpanganga sila sa sumunod na eksena. Sa sandaling madikit ang baston sa mga bato, hindi ito nabasag tulad ng iniisip nila. Sa halip, nanatili itong buo maliban sa isang bitek. Tinamaan pabalik ang mga bato, at ang target ay ang dalawang mandirigma. Nang makita nila ito, nanlaki ang kanilang mga mata at inihanda nila ang kanilang mga sarili para sa depensa. Ginamit ni Sam ang oras na ito para makalaya mula sa mga posos. Sa sandaling iyon, hindi siya tumigil. Nagsimula siyang gumalaw na parang kidlat. Ginawa niya ang bahagyang pagsasanib ng kidlat at dumaan sa lahat na parang kidlat. Ang pilak niyang kidlat na salungat sa kanyang itim na kasuotan ay nagbigay ng kahangahangang tanawin. Hindi ang mga mandirigma ang unang target ni Sam, kundi ang mga mage sa likod. Sa sandaling mapalapit siya sa kanila, ginamit ni Sam ang buong lakas na atake at binalot ng enerhiyang espiritual ng kidlat ang baston. Mabilis na nag-react ang unang mage at itinaas ang isang kalasag na lupa sa harapan nito, pero pumutok ang dingding at naging mga piraso bago pa man dumaikit ang baston sa dibdib ng kalaban. Parang tinamaan siya ng kidlat. Lumipad ang kalaban sa harang at sunog ang buong balat at paralisado. Kumikirot pa rin ito dahil sa natitirang agos ng kuryente. Pagkatapos ay ibinaling ni Sam ang kanyang atensyon sa pangalawang mage. Kabanata 475. Habang ibinabaling ni Sam ang atensyon niya sa pangalawang mage at aatakihin na niya sana ito, hinulma muli ang entablado at isang malaking bahagi nito ay umangat at hinaronggan ang daan ni Sam. Kasabay nito, gumalaw din ang batong bahagi sa ilalim ng mga paa ni Sam para mawala siya sa balanse. Natapilok si Sam, at dumating na ang mga warrior mage na nasa kabilang panig ng entablado at sinuntok ng isa si Sam sa likod. Hindi ito naharangan ni Sam at tumama ang suntok sa kanyang likod at bumagsak siya pasulong. Pero muling umatake ang entablado mula sa ibaba. Sa pagkakataong ito, may mga malalaking spike sa ilalim niya. Ibinagsak ni Sam ang baston at medyo nabasag ang entablado. Bahagyang tumagos ito sa loob, at hinawakan ni Sam ang baston para suportahan siya at tumalon pataas. Pinaikot niya ang baston at iwinasiwas ito sa mage mula sa himpapawid.
Isang konsentradong kidlat ang sumugod sa kanya at direktang tumama sa kanyang ulo. Kahit na resistant ang elementong lupa sa kidlat, hindi naman ito ganap na immunity. Kung mayroon silang ganap na pagsasanib, maaari silang magkaroon ng ganitong uri ng immunity, at kung ang atake ng kidlat lang ay kasing lakas nila. Lalo na, bahagya lang magsanib ang mga taong ito. Hindi dumapo si Sam diretso sa entablado. Bago pa man siya tumama, ibinagsak niya ang baston at gagamitin ang momentum para itulak muli ang kanyang sarili. Napansin niyang sa sandaling tumama ang baston sa entablado, mayroong sandaling pagkawala ng kontrol ang kalaban na kumokontrol sa entablado. Ngayon, tumatalon-talon si Sam na may kidlat sa paligid niya habang sinisira ang buong entablado. Sinusubukan ng dalawang warrior mage at isang nakatagong mage ang kanilang makakaya para depensahan ang kanilang mga sarili. Nahihirapan din si Sam na tapusin silang lahat sa isang atake. Ang entablado ay ginagamit para depensahan ang parehong warrior mage, at halos hindi makagawa ng anumang pinsala si Sam. Habang nagpapatuloy ang walang bungang labanan sa loob ng 3 minuto, nawala ng pasensya si Sam. Ginawa niya ang kanyang pamamaraan sa mata para makita ang daloy ng enerhiya sa entablado at alamin ang tinatayang lokasyon ng nakatagong lalaki. Kung maaalis siya, madaling malilinas ang lahat. At dahil sa kanyang patuloy na paggalaw, umabot ng 2 minuto bago matansya ni Sam ang isang tinatayang lokasyon. Hindi alam ng kalaban na hinahanap siya ni Sam, kaya medyo kampante pa rin siya. Kumuha ng suporta si Sam mula sa susunod na seksyon ng entablado na umusli pataas para harangan siya at tumalon ng napakataas sa himpapawid. Ang mga manunood na nanunood sa buong tagpo ng may matinding pagtuon, ay tiningnan si Sam, na tumalon ng higit sa 20 talampakan at nakita siyang dumapo sa ibang lokasyon. Pero hindi dumapo si Sam diretso. Sa halip, itinurok niya ang shaft diretso sa lupa at dumapo sa dulo ng shaft gamit ang isang paa. Nagtaka ang lahat sa gawaing ito at bago pa nila maintindihan, nakita nilang naglalagay si Sam ng malaking halaga ng enerhiya ng kidlat sa entablado sa pamamagitan ng shaft. Ang shaft ay parang isang haligi ng kidlat. Ang hindi nakikita ng lahat ay ang kalaban na nakatago sa loob ng entablado ay paralisado dahil sa electric shock. Kahit na magaling ang pagsasanib niya ng elemento ng lupa, napakalakas ng kidlat ni Sam. Pagkatapos lang ng ilang segundo naintindihan ng mga manunood na tumigil sa paggalaw ang entablado, at pati na rin ang mga harang sa dalawang warrior mage ay nagyelo sa lugar. Doon lang nila naiugnay ang atake sa nakatagong ikalimang kalaban. Muling tumingin si Sam pababa, at ang susunod na galaw ay napaka-showy na para itong performance sa circo. Muli siyang tumalon mula sa tuktok ng baston at nag-backflip sa himpapawid. Habang ginagawa niya ang aksyon, ang kanyang kanang binti ay ganap na natatakpan ng kidlat, at nasunog ang kanyang pantalon na naglantad sa kanyang balat. Nakita ng mga eksperto sa lugar na iyon ang mga muscle fibers at ugat na puno ng espiritual na enerhiya ng kidlat, at nakita rin nilang siksik ang enerhiya na mapupunit ang mga muscles kung ginawa iyon ng isang normal na cultivator na nasa mid-level ng nascent stage. Ibinagsak ni Sam ang kanyang paa sa tuktok ng baston at ipinako ito sa entablado. Boom! Sa pagkakataong ito, iba ang kidlat. Tumagos ang baston sa entablado habang ang kidlat mula sa binti ay mabilis na dumaan dito at pumasok sa lalim ng entablado. Natanggap ng nakatagong kalaban ang buong atake, at mahihirapan siyang mabuhay kahit na may buong depensa ang entablado. Ang buong entablado ay napuno ng pilak na kidlat at naging mga guho. Maging ang dalawang warrior mage ay nayanig at nahulog sa mga guho na parang maliliit na bata na naipit sa isang lindol. Nang mawala ang kidlat at alikabok, nakita si Sam na nakatayo sa mga guho, at sa tabi niya, nakatayo pa rin ng tuwid ang baston na may natitirang kidlat sa paligid nito. Sa ilalim ng baston, mayroong isang katawan ng tao na halos hindi na humihinga at sunog na itim. Basag ang kanyang balat at tumutulo ang dugo. Nasunog ng tuluyan ang kanyang buhok. Nanginginig siya. Ang baston ay tinusok ng diretso sa kanyang tiyan. Lumakad si Sam pasulong at kinuha ang baston habang tinitingnan niya ang natitirang dalawang warrior mage at ngumisi. Naramdaman nilang tumigil ang kanilang mga puso sandali habang agad silang sumigaw ng sabay. Sumusuko ako. Umiling si Sam sa pagkadismaya. Kakasimula pa lang niya. Pero tapos na ang laban. Pinaikot niya ang baston at itinago ito sa kanyang imbakan habang tinitingnan niya ang mga manunood at itinaas ang kanyang mga kamay sa tagumpay. Pumalakpak ang mga manunood sa nakabibighaning kidlat. Tapos na ang laban, at sinimula ng mga attendant ang pagkolekta ng mga bonus ng mga manunood. Muli, nakakuha ng isa pang bote ng alak si Sam mula kay Yoda. Tiningnan siya ni Sam at ngumiti, kumuha siya ng isa pang kristal na sisidlan na kawayan, at sa pagkakataong ito, berde ang kulay nito. Ito ang lasong inumin na ginawa niya dati. Immune ang mga naga sa karamihan ng lason maliban sa mga lason tulad ng Hydra at Sesh.
Kaya, ang alak na naglalaman ng karamihan sa mga normal na lason ng mga hayop at mga organo ng hayop, hindi nito sasaktan ang lahi ng naga. Sa halip, maaaring maging isang delicacy pa nga ito para sa kanila. Sinubukan niya ito at talagang nagustuhan niya ang malakas na lasa. Para itong pag-inom ng vodka diretso mula sa bote. Nang makita ni Yoda ang isa pang sisidlan na kawayan, natulala at nasabik siya. Nag-toast silang dalawa mula sa malayo at humigop mula sa kani-kanilang lalagyan. Tiningnan ng mga batang master at lady si Sam nang may bagong interes. Bagamat napahanga sila sa nagawa kahapon, hindi naman hanggang sa punto ng pagkabighani. Pero ngayon, talagang isang kamangha-manghang pagtatanghal para sa kanila. Hindi nila inaasahan na wawasakin ni Sam ang kanilang mga kalaban. Bigla, nagtanong kay Rana ang isang dalaga ng mga VIP, na may lilang kaliskis na may kulay rosas. Rana, huwag mong sabihin sa akin na walang laban bukas. Hindi pa rin natin nakikita ang buong lakas ng taong ito. Sinusubukan mo bang magkaroon ng espesyal na palabas para sa iyong sarili? Umiling si Rana. Anong sinasabi mo, Busuki? Bakit ko itatago ang ganitong kasayang laban sa iba? Hindi pa natin nakikita ang buong lakas. Kaya ang magagawa lang natin ay magayos ng isa pang laban. Pero hindi ito ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, magkakaroon ng isa pang kamangha-mangha at iba't ibang uri ng laban na kinasasangkutan ni Sam. Sana ay makapunta kayo. Mas mabuti. Sumagot ang Naga Lady habang tinitingnan niya si Sam habang dinidilaan ang kanyang labi. Nanindig ang balahibo ni Sam at naramdaman niya ang lamig sa kanyang likod. Gusto niyang makuha ang atensyon ng iba, pero hindi ganitong uri ng atensyon. Ayaw niyang mawala ang pagkabirhen niya sa mundong ito sa isang Naga Lady. Hindi agad umalis si Sam, dahil malapit nang magsimula ang isa pang drama. Hindi nagtagal, nakita niyang tumatakbo ang isang attendant kay Nyan at may ibinulong na naging dahilan para manlamig ang kanyang mukha. Rana, lumabas ka. Sa sandaling ito, may lasing na boses na nagmula sa labas ng pasukan ng arena. Nagpalitan ng tingin sina Rana at Sam nang marinig nila ito. Si Yoda ang tumatawag sa kanya. At nalaman na ni Rana na nagtaya rin si Yoda ng malaki. Kaya, kahit na hindi nila guluhin si Nyan at ang kanyang team, hindi matatalo si Yoda. Mas mabilis tumakbo si Nyan kaysa kay Rana at lumabas, at naging interesado ang iba pang mga noble na tagapagmana at naglakad sila. Hindi nagtagal at ipinaliwanag ang problema. Sinusubukan ng mga attendant sa seksyon ng pagtaya, kasama ang manager, na kanselahin ang taya na inilagay ni Yoda at ng isang tao, at wala silang binibigay na dahilan. Nagmamakaawa lang sila. Nagpangiti ito sa mukha ng mga Noble Saiyan, gustong nilang makita kung paano haharapin ni Rana. Kabanata 476. Hindi sumama si Sam. Sa katunayan, hindi siya maaaring sumama. Pero nakikita pa rin niya ang kaguluhan sa pasukan gamit ang kanyang pamamaraan sa mata, at napangiti siya sa kanyang nakita. Tiningnan ni Yoda si Rana at sinabi, Rana, huwag mong sabihin sa akin na wala akong silbi sa iyong mga mata. Nagtaya ako ng 100,000,000 sa isang mandirigma, at ngayon napupunta ako para hingin ang pera na itinaya ko, hindi ako binabayaran ng iyong mga tao at sinasabihan pa akong kalimutan na ito. Binabalik lang nila ang aking paunang deposito. Young Master Rana, ganun din po sa akin. Ang karaniwan at hindi mapaghinalang batang naga na tumaya para kay Sam at Rana ay nagsalita sa sandaling ito. Tungkol sa mga taong nagtaya ng mas maliit, hindi sila nang ahas na magsalita. Sa harapan ni Yoda, ang kilalang mapagbigay na batang master na ito, tila walang may awtoridad. Masyado silang masunurin at magalang sa kanya. Sumimangot si Rana at tiningnan si Yoda na may totoong nalilitong ekspresyon. Brother Yoda, sa tingin ko may hindi pagkakaintindihan. Sa pagkakaalam ko, 1,000,000 lang ang itinaya mo. Dahil doon, kinuha niya kaagad ang datos ng deposito ng pagtaya at ipinakita sa lahat. Kinuha ito ni Yoda at tiningnan ang datos bago sabihin. Rana, alam mo kung ano ang mangyayari kung makipaglaro ka sa akin. Mas mabuti pang sabihin mo ang totoo kung may kinalaman ka sa bagay na ito, kung hindi ay magiging masama ang mga bagay. Maganda ang mood ko dahil nakakuha ako ng magandang alak. Kung sisirain mo ang aking mood, bubuhayin kitang lalapain. Yoda, sumusumpa akong wala akong kinalaman dito. Maaari mo siyang tanungin dito mismo ngayon din. Sabi ni Rana nang walang pag-aatubili. Sa sandaling ito, nakialam si Nyan na ikinagulat ng lahat. Younger brother Rana, dapat mong aminin kung may ginawa kang mali. Bakit mo sinusubukang gamitin ang iyong mga subordinate bilang sisihin? Tiningnan siya ng lahat na may gulat sa kanilang mga mata. Kahit na alam nilang lahat na hindi magkasundo ang dalawang magkapatid, hindi nila inaasahan na gagawin nila itong publiko. At mas mahalaga, hindi nila inaasahan na si Nyan ang sisire sa decorum sa publiko.
Sa pagkakaalam nila, siya ang nagpaplano samantalang ang kanyang kapatid ay ang baliw at pabigla-bigla. Yoda, malinis ang aking budi. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo o kung gaano kalupit ang iyong pagtatanong, pero gawin mo ito sa publiko, at kahit sino ang salarin, kung nasa loob ng aking kakayahan, ibibigay ko siya sa iyo. Kahit na ako iyon, susuko ako at sumusumpa akong puputulin ko ang aking braso sa harap mo bago gawin ito. Hindi na nagabala pang makipag-usap si Rana kay Nyan. Malapit na siyang mailantad ang mga plano ng kanyang kapatid, walang paraan na papakawalan niya ang pagkakataong ito. Lalo na't nasangkot si Yoda, ito ang perpektong pagkakataon. Kahit ang huling prinsipe ng imperyo ay nakatayo at tahimik na nanunood sa tagpo. Kahit na iginagalang ng mga noble ang mga prinsipe, para na lang kapatid na lalaki nila ang huling prinsipe at isa lang siyang Grand Realm Cultivator. Wala siyang gaanong kapangyarihan sa mga taong ito dahil lumaki siya sa piling nila. Tungkol sa pakikialam niya sa mga bagay ni Yoda, huwag mong ang biruin. Siya ang pinakakinatatakutan kay Yoda. Wala nang iba. Si Yoda ay may espesyal na pagkakakilanlan at karamihan ay may kaugnayan ito sa hukbo ng imperyo. Kahit ang kanyang ama na emperador ay nagpapakumbaba kay Yoda at walang noble, maging si Dul o ministro, ang manggahas na galitin siya. Ang kanyang background o personal na lakas ay malayo sa lahat. Tiningnan ni Yoda ang manager na nakaluhod sa kanyang harapan at sinenyasan siyang tumayo at sinabi sa kanyang bantay sa tabi niya. Suriin ang lahat ng may kaugnayan sa sistemang ito ng pagtaya. Gusto kong malaman ang totoo. Tumango ang bantay at humakbang pasulong. Ang bantay ay isa ring purong naga, pero medyo malabo ang kanyang mga kaliskis at walang ibang kulay ang mga ito. Sa halip, mayroong kombinasyon ng kulay na may pagsama ng lila at itim. Tumingin siya sa mga mata ng manager at naging malabo at hazy ang mga mata ng bantay. Hindi nagtagal, nagsimulang kumanta ang manager. Isinabi niya ang lahat ng may kaugnayan sa seksyon ng pagtaya. Kabilang na kung paano niya niloloko ang arena simula pa noong unang araw at kung magkano ang kanyang kinukurakot, kung magkano ang kinuha ni Nyan at kung gaano karaming mga nakatatanda ang nakakaalam dito, pero tinatakpan pa rin ang lahat sa harapan ng pinuno ng pamilya. Kung gaano karaming mga kalaguyo ang pinapanatili niya at kung magkano ang ibinibigay niya sa mga kalaguyong nagmula sa arena. Sinabi niya ang lahat, at tumagal ito ng mahigit kalahating oras. Tiningnan ni Yoda si Nyan, at tinitingnan din siya ng iba pang mga may kawili-wiling ekspresyon. Hindi nila inaasahan na lalabas ang lahat sa harap ng lahat, at naging katatawanan si Nyan sa buong lungsod, at posibleng sa buong imperyo sa malapit na hinaharap. Hindi rin inaasahan ni Nyan na may ganitong mangyayari. Kaya pa niyang tiisin ang ganitong nangyayari sa harap ng lahat, pero ganito ang sitwasyon dahil nasangkot si Yoda. Hindi man lang siya makaganti. Kung lumabas ang isyong ito, kahit na hindi kailangang dumating ang pinuno ng pamilya, tiyak na bibisita ang mga nakatatanda at grand elders ng pamilya kay Yoda at personal na magsusori. Lalo na't hindi 500 milyon, magbibigay sila ng ilang bilyon kung mapapakalma nito ang galit ni Yoda. Pero hindi ganon kadaling pagaanan ang kanyang loob. Masama ang sitwasyon, sobrang sama. Biglang nagsalita si Yoda. Rana, talagang kaawa-awa ang iyong pamilya, sigurado ka bang ipinanganak ka talaga ng iyong ama? Hindi ka ba pinulot lang sa kalsada? Mas pinaniniwalaan ng iyong ama ang mga salita ng nakatatanda kaysa sa iyo, kahit gaano ka pa magsumamo. Ganon ka ba kaina? Hindi nagalit si Rana sa mga salita ni Yoda. Yun naman ang katotohanan. Gusto ring sabihin ni Rana ng malakas na hindi dahil sa kanyang kakayahan, kundi dahil sa kakayahan ng una ng nanay niya. Pero kung gagawin niya ito, mapapasama siya. Ikahihiya ito ng kanyang ama, na isang consummate realm cultivator, pero ginugulo pa rin siya ng usapan sa unan. Magiging mas malaking katatawanan siya kaysa kay Nyan. Pagkatapos, tiningnan ni Yoda si Nyan at sinabi ng malamig. Wala akong pakialam sa mga bagay ng iyong pamilya at kung gaano kapangit ang iyong utak na gusto mong magnakaw sa puwet ng iyong nakababatang kapatid, pero dahil nahayag na ikaw ang nasa likod ng mga eksena, gusto kitang bayaran ayon sa taya. Yoda. May gustong sabihin si Nyan pero naputol nang makita niya ang mapanganib na tingin ni Yoda. Sa sandaling ito, nagpalitan ng Senadorius ang karaniwang batang naga at si Rana. Kumuha ang una ng 2 kristal na sisidlan na kawayan mula sa kanyang espasyal na singsing at ibinigay kay Yoda bago sabihin. Young Master Yoda, tumaya rin ako ng 100 milyon. Hindi ko pera yon. Pera yun ng lahat ng aking mga kapatid at kasamahan. Maaari mo bang tulungan na maayos ko ito? Nang tiningnan ng iba ang mga kristal na sisidlan na kawayan, hindi nila masyadong pinag-isipan ito. Akala lang nila ay alak ito. Yun pa man din nang makita nila ang sisidlan na halos puno na sa kamay ni Yoda. Tiningnan ni Yoda si Rana at si Sam, na nakatayo pa rin sa entablado.
Tila may naintindihan siya, at sa isang kaway ng kanyang mga kamay, kinuha niya ang dalawang sisidlan at sinabi kay Nyan. Kanya ring bahagi, gusto kong bayaran ito sa loob ng 10 minuto. Walang gagalaw hanggat hindi ito dumarating. Huwag mo ring subukang habulin siya. Puputulin ko ang iyong mga itlog kung may mangyari sa kanya, ikaw man ang may sala o hindi. Sinabi niya ito sa malamig na tono. Nang makita ito ng iba, natulala sila. Hindi nila inaasahan na mabibili si Yoda sa dalawang sisidlan ng alak. Hindi naman bago ang pamamaraang ito. May ilang tao na naglalakbay ng malayo para makakuha ng ilang espesyal na alak at kukunin ni Yoda kahit anong elementong katangian ng alak. Bagamat walang nakakaalam kung ano ang dahilan, baliw siya sa alak. Pero hindi pa rin sila nakakakuha ng anumang pabor mula sa kanya. Ang pinakamagandang magagawa ng alak ay gumawa ng paghingi ng tawad kung nagalit sila ng hindi sinasadya. Pero nakuha ng di kilalang lalaking ito ang ganoong kalaking proteksyon mula kay Yoda. Nagulat sila. Talaga bang ganon kadaling bilhin siya? Ito ang nasa isip ng lahat. K497. Inilagay ng kapalpakan sa pagtaya si Nyan sa isang napakahirap na posisyon. Sa una, akala niya na kailangan niya lang ubusin ang 500 milyon, kahit na napakalaking halaga nito at hindi niya magagawa ito agad, maaari pa rin niyang subukan at tingnan kung maaayos niya ang halaga sa pamamagitan ng panghihiram mula sa kanyang mga katulong. Pero ngayon, naging 1 bilyon. Ginawa nitong ganap na wala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Kahit na mayaman at makapangyarihan ang kanyang pamilya, walang magbibigay sa kanya, isang batang master, daan-daang milyon na mga bato ng espiritu bilang allowance. Ang allowance na makukuha niya mula sa kanyang pamilya ay ilang milyon lang, at kailangan niya itong gastusin sa kanyang paglago sa paglilinang. Kahit na ganon, hindi sapat ang allowance. Kailangan pa rin niyang pakainin ang kanyang mga subordinate at ilang mga nakatatanda para magkaroon ng sapat na kapangyarihan, na ginawa siyang kumita ng pera. Maaari siyang kumuha ng ilang daang milyon, pero tungkol sa 1 bilyon, imposible nang walang pakikialam ng pamilya. Tiningnan ni Sam ang buong sitwasyon na nakangiti. Naririnig din niya ang lahat dahil si Faiday, na nakatayo sa likod ni Rana, ay may hawak na kagamitang pangkomunikasyon. Mas maganda ang nangyayari kaysa sa inaakala nila. Nang malaman ni Sam na tumaya rin si Yoda, naisip na niya ang sitwasyong ito at nagbigay ng dalawang sisidlan ng alak sa kanilang proxy. Kahit na wala gaanong pagkakaibigan si Yoda kay Sam, nagdesisyon pa rin silang umasa sa kanya batay sa kanyang karakter. Yun ang desisyon na ginawa ni Sam pagkatapos niyang pakinggan ang lahat na may kaugnayan kay Yoda mula kay Rana. Naramdaman pa nga niyang si Yoda ang tiket para makalabas siya sa lugar na ito. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Nyan sa kanyang token, sinusubukang makaipon ng pera. Gusto niyang malutas ang isyo bago malaman ito ng kanyang ama. Sa huli, hindi alam ng kanyang ama ang kanyang mga ginagawa sa seksyon ng pagtaya ng arena, at kung talagang malalaman niyang ginulo niya si Yoda, hindi niya siya pakakawalan, kahit hindi siya iligtas ng kanyang ina. Pero ang hindi niya alam, pagkatapos niyang gawin ang kanyang unang tawag, nakarating na ang balita sa kanyang ama. Hindi lang yun, sinira pa ng kanyang tawag ang ilan sa kanyang mga plano sa pamilya. Hindi pa niya ito alam, pero nagawa na niya ang isa sa mga malalaking pagkakamali na sumire sa kanyang pwesto sa pamilya. Habang patuloy siyang tumatawag, isang Grand Elder ng kanyang pamilya ang tumakbo patungo sa arena. Nang tiningnan siya ni Rana at Nyan, nagulat silang dalawa. Kahit ang iba pang mga tagapagmana at mamamayan na nanunood sa palabas ng may interes ay nagulat na nakatingin sa kanya. Dahil ang Grand Elder na ito ay ang taong nagtatrabaho sa ilalim ng pinuno ng pamilya. Wala siyang ibang posisyon sa pamilya at hindi siya makikialam sa anumang bagay na may kaugnayan sa negosyo ng pamilya at mga nakababatang henerasyon. Ang gagawin lang niya ay sundin ang mga utos ng pinuno ng pamilya. Mayroon siyang itim na kaliskis sa buong katawan at madali siyang napapansin mula sa mga taong may lila na kaliskis. Wala siyang ibang kulay, at mukhang ordinaryo siya. Tiningnan niya si Nyan ng may paghamak, at pagkatapos ay si Rana. Inutusan kayong dalawa ng pinuno ng pamilya na bumalik. Mayroon siyang ilang bagay na pag-uusapan. Pagkatapos ay binaliwala niya ang solemn na mukha ng dalawa at tiningnan si Yoda, inihagis niya ang isang espesyal na singsing at sinabi. Ang 1 bilyon na utang niya sa iyo. Sana ay matapos na ang bagay na ito dito. Inutusan ako ng aking pamilya na iparating ang kanyang paghingi ng tawad sa ngalan ng kanyang tanggang anak. Tiningnan ni Yoda ang singsing at napansin niya ang mga bato ng espiritu, tumango siya sa kanya pagkatapos makumpirma ang premyo at hindi na siya nanatili roon. Hinawakan niya ang proxy ni Rana at Sam habang umaalis sa lugar. Ang mga tao ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, na iniiwan si Nyan at Rana kasama ang itim na naga. Uncle Black, ano ang sitwasyon? Bakit gusto akong bumalik ng ama? Tanong ni Rana nang may pagtataka.
Tiningnan siya ni Uncle Black at sinabi. Tungkol sa insidente ngayon. Nalaman niya ito at gusto kayong kausapin. Tara na. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad, nagmadaling humabol si Rana at binigyan si Nian ng malamig na tingin, nahihirapan si Nian na igalaw ang kanyang mga binti, naramdaman niyang napakabigat ng mga ito at nakakulong siya sa putik, hindi makagalaw. Naglakad siya ng mabigat ang puso. Mayroon siyang labis na masamang premonition. Nang makauwi sila at pumasok sa korte ng pamilya, naghihintay roon ang isang matandang naga na nakaupo sa pangunahing upuan at sumisipsip ng isang bagay. Nang tiningnan niya sina Rana at Nian, mas lumamig ang kanyang tingin. Tila lumaki na kayong masyado na hindi nyo na naalala na kayong dalawa ay nagmula sa parehong pamilya. Para na kayong magkaribal. Ikinuyom nilang pareho ang kanilang mga kamao habang nagpatuloy ang lalaki. Nian, hindi ko ba sinabi nang italaga ko sa inyong dalawa ang mga trabaho sa pamilya, na walang dapat makialam sa trabaho ng iba? Bakit mo ginulo ang mga pagtaya ng arena? May gustong sabihin si Nian, pero napakaraming mental pressure sa kanya kaya hindi niya mabuksan ang kanyang bibig sa oras, na nagtulak sa lalaking magpatuloy. Hindi lang yun, tila lumaki ka na masyado at gusto mo pang gumawa ng rebelyon sa loob ng pamilya. Ama, hindi. Mabilis itong itinanggi ni Nian. Pero sinasabi ng iyong mga aksyon ang iba. Hindi mo lang ginulo ang seksyon ng pagtaya, ginamit mo pa ang mga kita para sa iyong sarili, at ginawa mo pang mga kasabwat ang higit sa 8 nakatatanda. Kinukurakot ninyong lahat ang pera ng pamilya mula sa kita ng negosyo sa ilalim mo para dagdagan ang inyong personal na stash. Sa tingin mo ba wala akong alam? Matagal na kitang pinagmamasdan, hindi ko dapat pinakinggan ang iyong ina at binigyan ka ng lahat ng pribilehiyong ito. Bastardo kang walang kakayahan. Mula ngayon, makakatanggap ka na lang ng family allowance. Tinanggalan ka ng lahat ng iyong tungkulin tungkol sa mga negosyo ng pamilya. Bukod pa roon, kailangan mong bayaran pabalik ang 2 bilyon para sa halagang binayaran ko ngayon at ang halagang kinurakot ninyong magkakasama ng mga nakatatanda. Wala akong pakialam kung paano mo ito babayaran, pero walang tutulong sa iyo mula sa pamilya. Umalis ka na. Yumuko si Nian at umalis nang hindi nagsasalita. Base sa itsura nito, naiintindihan niya na tapos na ang kanyang magandang araw. Hindi man lang siya nang ahas na manatili rito ng isa pang segundo at magkaroon ng reaksyon sa sinabi ng kanyang ama. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay lumabas dito, at yon ang ginawa niya. Pero pagkatapos ng ilang oras, nang maintindihan niya ang kanyang sariling sitwasyon, gusto niyang saktan ang kanyang sarili para sa lahat ng nakakabaliw na bagay na ginawa niya. Pinagsisihan niyang guluhin ang negosyo ng kanyang nakababatang kapatid at iniisip na lahat ng iba ay mga tanga maliban sa kanyang sarili. Ngayon, kinagat siya ng kanyang pag-uugali. Naintindihan niyang limitado lang ang magagawa ng una ng kanyang ina. Mayroon siyang 2 bilyong bato ng espiritu na utang dahil dito. Samantala, bumalik sa korte ng pamilya. Naging awkward ang sitwasyon sa pagitan ni Rana at ng pinuno ng pamilya. Malamig ang mukha ni Rana at hindi siya tinitingnan ng kanyang ama. Bakit mo ginawa ito? Tanong ng kanyang ama sa isang medyo kalmadong tono. Gawin ang ano, ama. Huwag kang magpanggap na tanga. Alam kong ang pangalawang taong tumaya ay ang iyong tao. Bakit kailangan mong harapin ang bagay na ito sa ganoong kalaking paraan? Kalaki. Sa pamamagitan ng pagsali kay Yoda at sa publiko. Sa tingin mo ba hindi ang prestihiyo ng pamilya ang bababa? Sa tingin ko, bababa ang prestihiyo kung malalaman ng lungsod na nahumaling ang isang duke sa isang babae kaya inilagay niya ang halos kalahati ng mga negosyo ng pamilya sa mga kamay ng kanyang anak at inilagay ang isa pang magaling na anak sa kulungan. Natigilan ang ama. Napansin niyang wala na ang masunurin at kalmadong si Rana. Sa pagkakaalala niya, hindi sumagot si Rana sa kanya, hindi siya marunong umarte na spoiled sa kanyang harapan tulad ni Nian. At hindi niya kailanman hiningi sa kanya ang anuman ng may matatamis na salita. Pero ngayon na lumalabas ang mga ganitong malupit na salita mula sa kanyang bibig, hindi niya lubos maisip. May masamang kutob siya sa kanyang puso. Kung iniisip mong magbabawi ka, huli na ang lahat pinuno ng pamilya. Dahil lang nasa estado ng vegetable ang aking ina at hindi makapagsalita, hindi ka nito binibigyan ng dahilan para baliwalain siya at ang kapakanan ng kanyang anak. Pero inalis mo na ang pribilehiyong yun. Masunurin ako, nagtatrabaho ng husto, at tapat sa iyo at sa iyong pamilya, pero hindi ito pinapahalagahan. Doon ko lang nalaman na ang mahalaga lang sa iyo ay ang kasiyahan mo sa kama at mukhang kaya mong gawin ang kahit ano para doon. Sa puso ko, pangalan na lang kitang ama, dahil sabik na sabik kayo ng iyong paboritong asawa na gawing pinuno ng pamilya ang tiwali at sakam na si Nian, gawin nyo. Pero kailangan niya akong lampasan. Nawala na ako ng pag-asa at pagnanasa na makuha ang iyong atensyon at pagmamahal, ang gusto ko lang ay ang tamang panahon para makalabas sa aking sitwasyon, at nakuha ko iyon kasama ang kapital na kailangan ko.
Maitago mo ang lahat ng iyong pagmamahal sa iyong paboritong anak, hindi ko ito kailangan. Pero makakalimutan mo ang tungkol sa pagbibigay ng posisyon ng pinuno ng pamilya dahil bilang isang anak ng pamilyang ito, may karapatan akong ipaglaban ito at gagawin ko ito. Paalam. Dahil doon, tumalikod siya at umalis sa lugar nang hindi man lang naghihintay ng sagot mula sa kanyang ama. Kabanata 498. Walang nakakaalam na tinatago ni Rana ang ganitong galit at ambisyon sa kanyang kalooban. Alam lang ng kanyang mga kasamahan na wala siyang katayuan sa pamilya, hindi katulad ni Nian. Pero tila mas malaki siya kaysa sa iniisip nila. Sumang-ayon si Rana sa panukala ni Faiday hindi dahil gusto niyang makuha ang atensyon ng kanyang ama. Nang maintindihan niya ang mga katangian ni Sam at ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, hindi niya gustong gamitin ito para itaas ang kanyang posisyon. Gusto muna niyang sirain ang katayuan ng kanyang kapatid. Target lang niya ang seksyon ng pagtaya sa pagkakataong ito, pero pinadali ng mga aksyon ni Yoda ang kanyang trabaho. Nawala na sa kanya ang lahat ng habag sa kanyang mga kapantay sa pamilya, sa kanyang ama, at sa mga nakatatanda. Sa panahon na inilagay siya sa arena, nagdesisyon siya na sisiguraduhin niyang sisirain niya ang lahat ng pagkakataon para sa pamilya at gagawin ang kanyang sarili bilang ang tanging pagpipilian bilang pinuno ng pamilya. Maliban kung mapapatay nila siya ng walang pag-aalala, maaari nilang kalimutan ang pagpapahintulot sa ibang mga kandidato na magkaroon ng pagkakataon sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Naghintay siya para sa tamang pagkakataon, dahil gusto niyang makakuha ng isang tamang punto para malampasan ang hadlang na pumipigil sa kanya. Ngayon, malaki na ang arena, makakakuha siya ng sarili niyang mga mapagkukunan, at sinira rin niya ang kanyang kapatid. Kaya, ang kanyang susunod na hakbang ay bago mawala ang hype, kailangan niyang gamitin si Sam at ang iba pang mga espesyal na mandirigma tulad niya at kumita hanggat kaya niya. Kailangan niyang sulitin ito at maabot ang kanyang layunin kahit ano paman. Para doon, gagawin niya ang kahit ano. Alam ng lahat sa lungsod na siya ay isang pabigla-bigla at galit na bata na walang kapangyarihan at mga plano. Tama sila sa ilang antas. Hindi siya maaaring magplano sa likod ng mga tao na may komplikadong mga hakbang at balangkas tulad ng kanyang kapatid, pero hindi niya gagawin iyon. Mayroon lang siyang isang plano, at yun ang huwag ipakita ang kanyang mga baraha hanggang sa huling minuto. Kaya, nagpasensya siya at hinayaan silang isipin na siya ang taong iniisip nila. Natagpuan niya ang tamang oras, at oras na para basagin niya ito. Nakuha niya ang higit sa 300 milyong bato ng espiritu mula sa kanyang kapatid sa sandaling ito, at makakakuha pa siya ng mas marami. Pagkatapos niyang bumalik sa opisina ng arena, natanggap niya ang espesyal na singsing na naglalaman ng pera ng taya mula sa kanyang proxy. Ipinadala ni Yoda pabalik ito. Binukod niya ang pera at kinuha ang 200 milyon mula rito at ipinadala kay Sam. Ngayon, lumipat siya sa mga dokumento sa kanyang mesa. Ito ang mga kahilingan mula sa mga mandirigmang gold rank at silver rank mula sa lahat ng dibisyon. Ang mga ito ay kahilingan tungkol sa kanilang mga laban. Gusto rin nila ng espesyal na atensyon tulad ni Sam, kaya gusto rin nilang labanan ang maraming kalaban ng dibisyon. Pero ang problema, karamihan sa kanila ay pumipili ng mga mandirigmang iron level at bronze level. Walang gustong humamon sa maraming silver level o gold level na mga mandirigma. Pero gayunpaman, maganda ito. Sa wakas, kinuha niya ang isang dokumento na pinananatiling hiwalay sa iba pang mga dokumentong ito. Ito ay isang dokumento tungkol sa kahilingan sa laban ni Sam, at hindi lang ito para sa susunod na laban. Mayroon itong serye ng mga kahilingan para sa susunod na 5 laban ni Sam. Madali namang gawin ang unang 3 dahil isa laban sa 5 laban sila kasama ang mga mandirigmang bronze level. Pero ang huling 2 ay laban sa mga mandirigmang silver level. Gusto pa niyang labanan ang mga mandirigmang silver level sa parehong paraan. Hinahamon ng maraming kalaban ng sabay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, inapprove pa rin ito ni Rana. Ngayon na pansamantalang wala na ang sistema ng pagtaya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng pera at makatuon sa madaling pagkuha ng pera. Pagkatapos aprobehan ang lahat ng may kaugnayan sa mga laban, nakakita siya ng isang tala sa mesa. Galing ito kay Sam at gusto niya siyang makausap muli. Nag-iisip siya saglit bago tumawag ng isang attendant at sinabihang dalhin si Sam dito. Tumango ang attendant at tumakbo ng mabilis, at ibinalik si Sam sa loob ng ilang minuto. Inalok si Sam ng upuan at nagtanong si Rana. Ano ang gusto mo ngayon? Mayroon akong panukala sa negosyo. Negosyo? Ano naman iyon? Kinuha ni Sam ang isang blueprint at isang prototype at inilagay ang mga ito sa mesa. Tiningnan ito ni Rana at sinuri ang blueprint bago kunin ang prototype. Ang prototype ay isang crystal tab at isang maliit na kristal na nakalagay sa isang uka sa likod nito. Habang pinipindot niya ang kristal, may video na naglaro sa tab.
Pagkatapos, binigyan siya ni Sam ng isa pang kristal at sinabihang palitan ang isa sa tab. Nang gawin niya yun, may isa pang video na naglaro sa tab. Natulala si Rana. Hindi niya inaasahan na may ganitong uri ng device. Kahit na maganda ang mga holographic projection, hindi sila ganoon kagaling kapag nanunood ng laban. Kahit na makakakuha sila ng 3-dimensional view, hindi talaga nagbibigay ang mga recording crystal ng parehong karanasan tulad ng Live. Kaya naman, mas magandang opsyon ang mga screen, pero malaki ang gastos ng mga screen. Pero ngayon na nakita niya ito, na-intriga siya. Ano ang plano? Tanong niya kay Sam. Ngumiti si Sam at nagsimulang ipaliwanag kung paano ito gumagana. Ang kristal ay isang device na ginawa niya. Isa itong variant mula sa surveillance system ng B-Puppets. Binago niya ng kaunti ang blueprint, at ngayon hindi lang nito kayang mag-record, pero maipamahagi rin ang mga naitala sa parehong device. Ang pinagsamang trabaho ng recording crystal ay hahatiin sa dalawa at lilimitahan ang perspektibo. Pero binibigay nito ang kaliwanagan ng tanawin na hindi kayang ibigay ng recording crystal, at sa parehong oras, malaki ang nababawas sa gastos. Ang plano ni Sam ay i-record ang mga laban dito at kopyahin ang laban sa ilang limitadong bilang ng mga kristal bago ibenta ang mga ito sa mga manunood. Pareho ang halaga ng tiket para sa laban at dagdagan pa para sa halaga ng mga materyales. Exclusive lang sa mga kristal ng pag-record ang mga laban dahil hindi pinapayagan ang mga manunood na gumamit ng regular na mga kristal ng pag-record. Kaya kung gusto nilang masiyahan ng maraming beses sa laban, wala silang pagpipilian kundi bumili ng produktong ito, lalo na ang tablet. Sa presensya ng tablet, mahihikayat silang bumili ng mas marami sa mga kristal na ito para magamit nila ang tablet. Isa lang itong simpleng shopping trick na ginagamit ng mga korporasyon sa publiko. Sa una, maglalabas sila ng isang irresistibleng produkto sa publiko at gagawa ng kondisyon na kailangan nilang bumili ng isang hindi ganoong kapaki-pakinabang na produkto kasama nito, hindi nila mapipigilan ang tukso at bibilhin nila ito. Pagkatapos, iisipin nilang nasayang lang ang dagdag na produkto. Sa sandaling ito, maglalabas ng ibang bagay ang mga korporasyon na may kaugnayan sa produkto na magpapamukhang mas kapaki-pakinabang ito. Ngayon, ang plano ni Sam ay, gagawa sila ng isang pambihirang laban at gagawin itong paraan para bilhin nila ang kristal at ang tablet. Pero pagkatapos nilang magsawa sa laban, maiisip nilang nasasayang lang ang tablet. Ibenta nila ang iba pang mga kristal ng laban, at bibilhin nila ang mga ito. Pagkatapos ipaliwanag ang ideya at makuha ang pag-aproba mula kay Rana, oras na para isipin ang presyo. Ano ang gusto mo para dito? Isang partnership, 5% sa lahat ng kita mula rito. Sabi ni Sam ng kalmado. Malaki yan. Paano kung 3 na lang? Sa huli, wala ka namang gagawin maliban sa pagbigay ng blueprint, hilaw na materyales, produksyon, lahat ay responsibilidad ko. Pero kailangan ko pa ring sanayin ang iyong mga manggagawa para makuha ang tamang produksyon at pagmamanupaktura, bago pa man makapagbigay ng kita ang bagay na ito. Kaya, sa tingin ko makatwiran iyon. Pagkatapos ng isang mahigpit na negosasyon, sa wakas ay sumang-ayon sila sa 4%. Nagkamay si Sam para batiin at naghandang umalis. Sinabi ni Friday na ipinamigay mo ang kalahati ng bonus. Bakit ka kumikita ng ganito karami kung ganon? Para sa kasiyahan ng pagkita. Nasasabik akong kumita hanggat gusto ko. Para patunayan sa aking sarili na kaya ko. Tungkol naman sa pamimigay, walang silbi ang pag-iipon ng ganito karami sa sitwasyon at posisyon ko. Nag-iisip sandali si Rana na para bang sinusubukang kumonekta kay Sam. Umalis si Sam at bumalik sa tirahan. Sa buong daan niya, binati siya ng mga attendant sa magiliw na paraan. Hindi nagtagal, oras na ng pagkain at pumunta si Sam sa kusina ng mga empleyado kasama si Arman. Mayroong ilang kawili-wiling balita ang napakinggan niya. Tungkol iyon sa mga parusa ni Nyan at pati na rin ang balita tungkol kay Yoda, na gusto ring malaman ni Sam. Kabanata 499. Isang linggo ang lumipas. Panahon na naman para sa laban ni Sam. Sa sandaling ito, hindi nakaklasify si Sam sa anumang ranggo. Isa lang siyang mandirigma sa ilalim ng arena, pero halos pareho siya ng access tulad ng isang attendant. Nakipagkaibigan siya sa buong grupo ng mga attendant, at madalas pa silang nagiinuman ni Friday. Ginawa nitong magnitngit ang iba pang mga mandirigma sa pagkabigo. Nahuli si Sam sa kanila at mas mahina pa ang kanyang paglilinang kaysa sa marami sa kanila, at ang ilan pa sa kanila ay may daan-daang laban, pero hindi pa rin sila tumatanggap ng ganoong espesyal na pagtrato. Sa nakaraang linggo, sinubukan ng marami sa kanila na gayahin si Sam, pero hindi nila nagawa. Ang mga mandirigmang naging malapit sa kanya ay ang mga matagumpay na natapos ang hamon ng maraming kalaban. Dahil inaprubahan ni Rana ang mga laban, sa 7 araw na ito, hindi nakuha ni Sam ang kanyang laban.
Gayunpaman, hindi maganda na palabanan si Sam araw-araw. Dapat na gawing kakaunti ang ilang bagay para mas ulitin ito. Kaya naman, mayroong stream ng mga laban na isa laban sa 3 at isa laban sa 5 sa arena ng karamihan sa mga mandirigmang gold at silver rank sa lahat ng dibisyon at mayroong kakaunting one-on-one na mga laban. Isa sa mga taong ito si Airman, na lumaban ng one-on-one araw-araw, para makakuha siya ng rango at makakuha ng mas maraming atensyon. Alam niyang hindi siya kasing baliw ni Sam at hindi magiging kasing ganda at kawili-wili ang kanyang mga laban, kaya ang magagawa lang niya ay patunayan ang kanyang lakas sa one-on-one, hahamunin ang pinakamahihirap na kalaban hanggang sa itaas. Sa araw na ito, mayroong serye ng hamon ng maraming kalaban, at ang laban ni Sam ang pangunahing. Sa mga nakaraang araw, bumisita ang mga Noble Saiyan sa arena para tingnan kung mayroong nakakatuwa. Maliban kina Yoda at Nyan, halos lahat ay pumunta kahit isang beses lang. Hindi pumunta si Yoda dahil wala siyang nakitang originality rito. Tungkol naman kay Nyan, hindi niya maipapakita ang kanyang mukha sa publiko sa sandaling ito at lumabas siya ng lungsod para takpan ang kanyang kahihiyan. Ngayon, puno muli ang buong arena at bumalik ang mga VIP Saiyan. Pero sa pagkakataong ito, nagdala sila ng mga dagdag na bisita. Ang ilan ay nagdala ng kanilang mga kaibigan, ang ilan ay nagdala ng kanilang mga subordinate, at ang ilan ay nagdala ng kanilang mga kaibigan mula sa iba't ibang lugar. Nagpatuloy ang mga laban, at naghiyawan ang mga tao. Ang laban ni Sam ang pangunahing kaganapan at ang huling laban ng araw. Lumabas siya at pumasok sa entablado. Ikinawin niya ang kanyang mga kamay sa mga manunood at lahat sila ay sumisigaw sa kanilang makakaya. Sa sandaling ito, tumayo ang referee sa kanyang hayop sa himpapawid at sinabi. Pangunahing laban ngayon. Sam laban sa 5 mandirigmang bronze level na nasa rango 6 hanggang 10. Nang inanunsyo niya ito, lumabas ang 5 mandirigma at tiningnan si Sam na kinakabahan. Wala silang galit kay Sam sa kanilang mga mukha. Baka nasa kanilang mga puso ito, pero hindi nila ito ipinakita dahil alam nila ang kanilang sariling sitwasyon. Nakita nila ang huling laban at nakita nila kung gaano kalakas si Sam. Tinanggal niya ang mga kalaban na parang nakikitungo siya sa mga bagong mandirigma, hindi sa mga may karanasan sa arena. Kung dama po ang suntok sa kanila, sigurado silang mamamatay sila sa lugar at hindi magiging buo ang kanilang katawan. Baka mayroon silang pagkakataon kay Sam kung lahat sila ay magtutulungan. Pero hindi madaling magtulungan. Hindi sila pare-pareho ng elemento, at wala silang nakalalamang na lakas. Kaya naman kinakabahan sila at pinangibabawan ng kanilang kaba ang kanilang galit. Nagsimula ang laban, at muling nagpakita si Sam ng isang kahangahangang pagtatanghal. Ginamit lang niya ang elementong kidlat at hinarap ang 5 kandidato, isa-isa silang pinipili na parang isang bully. Naghiyawan ang mga tao. Labis silang nasa sabik tuwing laban ni Sam, at sa pagkakataong ito, binigyan silang lahat ni Sam ng pagkakataon. Sinagupa pa nga niya ang mga trump card ng lahat ng 5 taong ito, at lumabas siyang walang pinsala. Sa laban na ito, hindi man lang direktang lumaban si Sam. Pinagod niya silang gamitin ang lahat ng kanilang espiritual na enerhiya at bumagsak sa kanilang mga tuhod. Medyo nakakatawa pero nakakaaliw ang buong laban. Aalis na sana ang mga manunood pagkatapos magbigay ng mga bonus, pero sa sandaling ito ay dumating si Rana at gumawa ng anunsyo tungkol sa tablet at kristal ng pag-record. Gumawa pa nga siya ng lottery sa mga tiket ng mga taong ito at namigay ng ilang libreng mga tablet at kristal. Kasama nito, nagbigay pa siya ng mga kristal at tablet sa mga VIP Saiyan ng libre. Masaya silang umalis. Talagang nagulat si Sam dito. Hindi niya inaasahan na kikilos agad si Rana. Sa isang linggo lang, talagang naibalik niya ito sa produksyon. At sa linggong ito, gumugol si Sam ng 3 araw para turuan sila. Ibig sabihin, ang 4 na araw na ito ay labis na abala para sa mga artisan. Mayroong isang bagong tindahan na binuksan sa counter ng arena kung saan karaniwang bumibili ang mga tao ng mga tiket. Mayroong limitadong bilang ng mga tablet at kristal na ibinebenta para sa araw na ito. Bumili ng set ang mga manunood na interesado at umalis. Tiningnan ni Sam si Yoda bago siya umalis at muli silang nag-toast mula sa malayo sa pagpapalitan ng alak. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Sam ng ibang uri ng alak na may sangkap na elemento ng apoy. Narinig niya mula sa mga attendant na iinom si Yoda ng kahit anong uri ng alak kahit na ano pa ang kanilang mga elementong katangian. Nakuha niya ito kasama ang maraming iba pang mahahalagang impormasyon. Doon lang niya napagdesisyonan na si Yoda ang magiging kanyang pinakamagandang tiket para makalabas sa arena. Ang kanyang pangunahing hamon pagkatapos makalabas sa arena ay ang paghahanap ng pwesto sa lipunang ito. Kahit na makapasok siya sa ilang, mahihirapan siyang makuha ang balita sa palasyo ng pamana. Halos 1 buwan na simula nang makarating siya rito at wala pa ring balita.
Hindi niya alam ang anuman tungkol dito, at hindi tumutugon ang kanyang badge. Gayunpaman, mayroon pa ring sapat na oras para makalabas siya rito. Pero kailangan niyang makahanap ng isang katulong pagkatapos niyang makalabas para makaligtas siya ng walang anumang problema. Tungkol naman sa kung bakit pinili niya si Yoda, ang unang dahilan ay hindi niya pwedeng piliin ang kahit sino. Sa huli, nagiging mas matapang at bukas ang babaeng nagngangalang Besuki sa kanilang panliligaw. Nagpapadala siya ng lahat ng kumikindat at nagmumungkahing galaw kay Sam tuwing tumitingin siya sa mga manunood. Para bang sabik na sabik siyang kainin siya ng buhay. Kung ganito ang lahat ng mga taong ito, mahihirapan si Sam na gamitin sila. Ang pangalawa at pangunahing dahilan ay, narinig niyang si Yoda ay may kaugnayan sa militar ng bansa, at isa siya sa ilan na maaaring pumasok at lumabas sa militar kahit kailan niya gustuhin. Nalaman din niya na bumalik siya sa pagkakataong ito para mag-recruit ng ilang bagong dugo sa kanyang rehimyento. Si Yoda ay isang battalion commander sa hukbo, at pumunta siya rito para mag-recruit para sa commander ng kanyang rehimyento. Ang kanyang ama ay kasing lakas ng kasalukuyang emperador. Pero dahil sa napakalaking tiwala sa pagitan nila at sa kanyang voluntaryong pag-alis sa imperial na kapital at manatili sa loob ng mga hangganan ng imperyo, hindi sinubukan ng emperador na harapin ang kanyang ama. At narinig pa nga niyang magkababata ang emperador at ang ama ni Yoda, at walang interes ang huli sa awtoridad. Interesado lang siya sa mga labanan at sa kaligtasan ng bansa. Iyon din ang dahilan kung bakit walang gustong gamulo kay Yoda, hindi lang dahil ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay hasa sa madugong banyo ng mga labanan, kundi dahil isa rin sa kanyang katayuan ang kanyang ama. Kung may mangyaring masama kay Yoda, magkakaroon ng matinding kahihinatnan. Ang kanyang ama ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit payapa ang imperyo. Ayaw nilang guluhin ang kapayapaan na iyon. Kung may mangyari at salakayin ng kanyang ama ang kapital, hindi lang makokompromiso ang kapayapaan, walang garantiya na mapipigilan ng emperador ang kanyang ama sa pakikitungo sa mga tao sa kapital. Kaya naman walang gustong magalit sa kanya, at kaya gusto siyang gamitin ni Sam bilang isang tiket para makalabas sa lugar na ito. Mas gugustuhin niyang sumali sa hukbo. Sa kanyang mga kakayahan, walang dadang gustong-gusto siya ng kahit anong hukbo. Narinig din niyang ang hukbo ang pinakamakatarungang lugar para sa mga tao sa imperyong ito. Iyon lang ang lugar kung saan hindi tinatrato ang mga tao bilang alipin. Pero mataas ang standard sa pagpasok at malaki ang panganib dahil ang mga tao ang tatayo sa harapan. Iyon ang dahilan kung bakit nagdurusa ang mga tao at ang half-noggers sa loob ng lungsod nang hindi sumasali sa hukbo. Pero ang malaking panganib ay nangangahulugan ng mas malaking reward. Hindi tutol si Sam dito. Kabanata 500. Naramdaman ni Sam na si Yoda ang kanyang pinakamagandang tiket para makalabas sa kanyang sitwasyon, pero hindi ito nangangahulugan na maaari siyang kumilos kaagad. Kailangan niyang maghintay ng kaunti para makuha ang pinakamagandang tiyempo para makalabas dito. Sa ngayon, walang agarang laban para sa kanya sa susunod na linggo. Magiging malaya at mapayapa siya. Dahil mayroon siyang pagkakaibigan sa mga attendant, mayroon siyang ilang mga dagdag na pribilehiyo sa pakikipag-usap sa kanila. Kaya, sa bawat pagkakataong makuha niya, nagsimula siyang magbahagi ng ilang alak at makipag-usap sa mga attendant sa paligid niya. Nagtanong siya tungkol sa maraming bagay, at karamihan sa kanyang mga pag-uusap ay nagsimula sa tanong na, anong bago? Maaari itong isalin bilang parehong mga bagay tulad ng kung ano ang bago sa lungsod o sa paligid ng arena at kung ano ang bago sa iyong buhay. Tila simple lang ang wordplay na ito, pero gumawa ito ng malaking pagkakaiba, at ang kahulugan ay hindi nakadepende kay Sam kundi sa taong kausap niya. Kung masyadong tsismosa at gustong magreklamo ang taong iyon, kunin niya ang unang tanong bilang kanyang tanong, at kung hindi naman masyadong madaldal at interesado sa iba ang taong iyon, tungkol lang siya sa kanyang sarili. Okay lang kay Sam ang alinman sa mga iyon. Sa susunod na linggo, wala siyang laban. Kaya, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lungsod, mga noble scion, at pati na rin ang mga hindi pagkakaunawaan na nag-aalab sa pamilya ni Rana. Ang pamilya ni Rana ay tinatawag na Golden Blaze Family, pero hindi iyon ang kanilang huling pangalan. Nakapagtataka, ilang pamilya lang na may napakalinis na lahi ng dugo na kapantay ng mga imperial na pamilya ang mayroong mga huling pangalan, at tila kahit na itinuturing na nobility ang pamilya ng Golden Blaze, hindi umabot sa punto kung saan mayroon silang huling pangalan. Kahit na nakakagulat ito, hindi masyadong nag-alala si Sam tungkol dito. Gayunpaman, ang mahalaga ay ang kaguluhan na sumunod sa pamilya ng Golden Blaze dahil sa sitwasyong ito ay hindi maliit. Tinitingnan sila ng lahat ng iba pang mga noble na pamilya na parang mga hawk. Tila bumisita si Rana sa lahat ng noble na pamilya tungkol sa pagbubukas ng sarili niyang negosyo at sinabi rin niyang makakatanggap sila ng imbitasyon pagkatapos mapagdesisyonan ang lugar at oras.
Para gawin niya ito kahit bago pa niya simulan ang negosyo, malinaw na ipinapahiwatig sa kanila na panoorin ang palabas mula sa gilid at sinasabi rin sa kanila na magkaaway sila ng pamilya. Kung bahagi pa rin siya ng pamilya, ang mga katulong sana ang dumating sa halip na siya ng personal at hindi siya hihingi ng tulong tungkol sa lugar at pagtatayo. Inalagaan sana iyon ng kanyang pamilya. Bukod pa roon, dumalo rin siya sa isang pagpupulong kasama ang mga miyembro ng pamilya na kumurakot ng pera kasama ang kanyang kapatid at binawi ang anumang perang kinuha nila mula sa seksyon ng pagtaya ng puwersahan. Kinuha niya ang natitira mula sa mga pondo ng pamilya sa dahilan na ang kanyang arena ang nagdusa ng pagkawala ng reputasyon at kailangan niyang baguhin iyon sa kanyang sarili. Dahil nagulat pa rin ang pinuno ng pamilya dahil sa biglaang pagbabago ni Rana, hindi niya mapigilan ang lahat ng ito. Hindi pa nga niya alam kung dapat niya itong pigilan. Pagkatapos kunin ang lahat ng pera, binisita ni Rana ang malalaking tumataya at sinimulang bayaran ang kanilang mga utang. Imposibleng masubaybayan ang lahat ng ito, pero sinubaybayan niya ang bawat noble na tumaya mula nang siya ang namuno sa arena at binayaran sila kahit na hindi sila masyadong nagdusa ng pagkawala. Ang ilan sa kanila ay nabawi ang kanilang mga taya at kumita pa, hindi niya sila binayaran pabalik, pero bumisita pa rin siya sa kanila para sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon at humingi ng tawad. Sa katunayan, hindi niya kailangang gawin yun. Hindi bababa sa mga nanalo sa mga taya, pero sinasadya niyang gawin yun para guluhin ang kanyang pamilya. Nang naging ganito ang sitwasyon, hindi nagawa ng iba pang mga miyembro ng pamilya na umupo ng tahimik at gustong bigyan siya ng pressure sa pamamagitan ng pagpapahirap sa kanya sa pamamagitan ng hindi pagpapahintulot sa kanya na ma-access ang mga eksperto ng pamilya para makapagsimula siya ng negosyo. Pero sa kanilang sorpresa, lumabas na kumuha na siya ng ilang mga eksperto, ilan mula sa pamilya at ilan mula sa labas, at parang pinaghahandaan na niya ito ng matagal na panahon. Narinig lahat ni Sam sa mga empleyado at paminsan-minsan malapit sa kanyang tirahan. Pagkatapos marinig ang lahat ng ito, naramdaman ni Sam na magagamit niya ito para sa kanyang kalamangan. Dahil may tiwala si Rana sa paggawa ng matagumpay na negosyo at mayroon siyang lahat ng mapagkukunan sa kanyang mga kamay, mas madaling kumita mula sa kanya. Sa malaot madali, makakalabas si Sam sa lugar na ito at kakailanganin niya ang isang tao para kumuha ng mga mapagkukunan mula sa kaharian ng Naga, kaya hindi masamang pagpipilian na magkaroon siya bilang kanyang dealer sa kahariang ito. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Kailangan niyang maghintay hanggang sa harapin ni Rana ang ilang pagbaliktad o makalabas siya ng arena. Kung gagawa siya ng anumang bagay bago iyon, hindi niya magagawang harapin ang mga bagay ng malaya kung nakakulong siya sa lugar na ito. Kaya, matyaga siyang naghintay at lumipas ang isang linggo nang walang anumang mas kawili-wiling balita. Panahon na naman para sa laban ni Sam. Ang kanyang laban ay isang pagdiriwang para sa arena dahil masyadong malaki ang kita kumpara sa ibang mga araw. Sa pagkakataong ito, lumalaban si Sam sa nangungunang 5 mandirigmang bronze rank. Binigyan pa nga niya ang kanyang sarili ng isang handicap. Gumuhit siya ng isang maliit na parisukat na sapat para makatayo ang 3 hanggang 4 na tao at nagpahayag ng malakas. Hindi ako lalabas sa parisukat na ito sa susunod na 5 minuto, at sa 5 minutong ito hindi ako aatake hanggat nasa labas kayo ng parisukat. Subukan nyo ang swerte nyo. Sa arroganting pahayag na ito, nagagalit ang 5 bronze rank na mandirigma at nagsimula ang laban. Ang mga unang umatake ay ang mage ng elemento ng hangin at isang mage ng elemento ng tubig. Pareho silang may disenteng atake sa malayo at sinubukang atakihin si Sam ng sabay. Responsable ang isa para atakihin si Sam, at ang isa naman ay responsable para harangan ang kanyang ruta ng pag-iwas. Ang natitirang 3 ay mga close combat fighter, at nagsimula silang palibutan ng parisukat na naghihintay para tumama. Pero hindi nag-alala si Sam. Hindi siya umiwas sa kahit isang atake. Nagdesisyon siyang harangan ito sa halip. At hindi rin karaniwan ang kanyang pagharang. Yumapak siya sa entablado at tumagos ng diretso pababa. Ngayon ay halos bukong-bukong na ang lalim niya sa entablado na nagpahirap sa kanyang gumalaw. Pero hindi siya sinusubukang kumilos, kinuha niya ang kanyang baston at nagsimulang paikutin ito. Ang espiritual na enerhiya sa paligid ay parang isang magulong bagyo. Hindi siya gumamit ng anumang elemental na enerhiya. Gumamit lang siya ng normal na espiritual na enerhiya, at kontrolin ang espiritual na enerhiya sa atmosfera para umikot na parang buhawi. Sa pagkakataong ito, ginawa niya itong napakalaki. Naging ganoon kasiksik ang espiritual na enerhiya sa buhawi na makikita nilang sinipsip ito mula sa lahat ng dako at umikot na may napakataas na bilis. Namangha ang mga manunood sa kahangahangang ipinakitang ito. Pero naghiyawan sila sa lalong madaling panahon.
Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang makita ang mga laban ni Sam, ginagawa niyang kapansin-pansin ang mga bagay at ginagawa ang lahat sa nakasisilaw na paraan, kasabay ng pagsusubok ng isang bagong bagay sa bawat laban. Sa susunod na 10 minuto, ang buhawi at ang bagyo ng espiritual na enerhiya na pumapalibot dito ay lumaki at lumaki. Nagsilbi itong perpektong depensa. Hindi sila nang ahas na lumapit kay Sam dahil natatakot silang kung magiging hindi matatag ang bagyo, hindi nila makakayanan ang pinsala at ang backlash na tatama sa buong entablado. Maaari silang mamatay kung sapat ang epekto. Kaya, hinihintay nilang mapagod si Sam at sinusubukang guluhin siya mula sa malayo, pero ang hindi nila nakita na paparating ay pagkatapos ng 10 minuto, nagsimulang magbago ang espiritual na enerhiya sa loob ng bagyo. Hindi nila agad maintindihan, pero makikita nila ang lumilitaw na kidlat dito at doon. Si Yoda lang, na mukhang relaxed, ang nakaupo roon na may nauunawaan at nasa sabik ng ngisi. Nakikita niya ang nakikita ng iba dahil sa kanyang matalas na sensitivity. Habang pinapanood rin ng iba ang nangyayari, nakuha na nila kaagad ang kanilang mga sagot. Dahan-daang nagsimulang lumiwanag ang bagyo ng espiritual na enerhiya, at lumalaki ang pilak ng mga electric arcs at umiikot din ang mga ito kasama ang condensed na espiritual na enerhiya, at bago pa nila malaman. Ang malaking halaga ng enerhiya ng elementong kidlat ay umiikot sa buong entablado, at hindi napigilan ng mga tao na lumunok. Hindi nila inaasahan na gagamitin ni Sam ang depensibong panukalang ito para sa ganoong nakakasakit na galaw, masyado itong mapanira at masyadong walang awa, madaling mamatay ang mga tao dito. Habang lumalawak ang buhawi, hindi na kayang depensahan ng mga kalaban ang kanilang sarili at nahigop sila. Inaatakihan sila ng mga electric arcs, at ngayon ay mga bogbog lang ng laman ang nasa gitna ng makapal na agos ng kuryente. Pinahinto ni Sam ang galaw pagkatapos ng 5 minuto ng may bang, at inihagis ang 5 kalaban sa 5 iba't ibang direksyon at tumama sa mga harang na may mga sunog na katawan. Nakita ng mga manunood na halos hindi na sila humihinga. Kahit na may ganito kalaking atake, nagawa ni Sam na kontrolin ang kanyang kapangyarihan ng sobra kaya hindi niya sila papatayin. Ngumisi siya at ikinaway ang kanyang kamay sa mga manunood. Tapos na ang laban, at sinimulan ng mga attendant ang pagkolekta ng mga bonus ng mga manunood at muling nakakuha si Sam ng isa pang bote ng alak mula kay Yoda. Tiningnan siya ni Sam at ngumiti, kumuha siya ng isa pang kristal na sisidlan na kawayan, at sa pagkakataong ito, berde ang kulay nito. Ito ang lasong inumin na ginawa niya dati. Immune ang mga naga sa karamihan ng lason maliban sa mga lason tulad ng Hydra at Sesh. Kaya, ang alak na naglalaman ng karamihan sa mga normal na lason ng mga hayop at mga organo ng hayop, hindi nito sasaktan ang lahi ng naga. Sa halip, maaaring maging delicacy pa nga ito para sa kanila. Sinubukan niya ito at talagang nagustuhan niya ang malakas na lasa. Para itong pag-inom ng vodka diretso mula sa bote. Nang makita ni Yoda ang isa pang sisidlan na kawayan, natulala at nasabik siya. Nag-toast silang dalawa mula sa malayo at humigop mula sa kani-kanilang lalagyan. Tiningnan ng batang master at mga ladies si Sam ng may bagong interes. Kahit na nagpahanga sila sa nagawa kahapon, hindi naman hanggang sa punto ng pagkabighani. Pero ngayon, talagang isang kamangha-manghang pagtatanghal para sa kanila. Hindi nila inaasahan na wawasakin ni Sam ang kanilang mga kalaban.